Saan nga tayo naka-assign ngayon? Tanong ni Aliyah sa katrabaho niyang si Mikey. Inaayos niya ngayon ang pagkakatak-in ng suot niyang pulang polo shirt sa high-waisted niyang cargo pants. Uniform yon ng Sagip Pinoy, isang private rescue and medical response unit kung saan siya nagtatrabaho bilang paramedic. Sa concert daw, magbabantay tayo doon tapos may libreng access pa sa concert ng sikat na girl group ngayon sa Pilipinas. Akalain mo yun? Maliit lang na probinsya tong San Diego pero dito nila napiling magkaroon ng concert. Hindi naman tayo pupunta ron para manood ng concert nila. Natatawa ang kontra ni Aliyah sa katrabaho. Kahit na, libre pa rin tayong makakanood. May work ka na, makakanood ka pa ng concert. Saan ka pa, di ba? Napailing na lang si Aliyah sa sinabi nito at bahagyang natawa. Maya-maya pa ay sabay-sabay na silang sumakay sa ambulansya upang magtungo sa lokasyon na pupuntahan ng kanilang team. Ngunit hindi pa man sila nakakarating nang tumunog ang kanilang radyo. May car accident daw na nangyari malapit sa kanilang lokasyon, kaya naman ay mabilis silang nagtungo roon. Pagdating sa isang tulay na nagkokonekta sa San Diego at sa katabing bayan nito na San Nicolas, ay natanaw na kaagad ni Aliyah ang isang itim na kotseng nakabangga sa konkretong barrier ng tulay. Umuusok ang harapang parte niyon. Kaya naman nagmadaling bumaba si Aliyah sa ambulansya kasabay si Mikey at ang isa pa nilang katrabaho na si Bart. Bit-bit niya ang isang bag na naglalaman ng mga kailangan niya sa pag-rescue. Hinawi ng mga kasama niya ang mga taong nakikiusyoso sa aksidente. Inilapag naman niya sa sementadong daan malapit sa kotse ang bit-bit na bag at tinungo ang unahang parte ng kotse. Binuksan niya ang pinto at nakita ang isang lalaking walang malay. Nakadukdok ito sa manibela at duguan ng ulo. Natigilan si Aliyah saglit nang may maamoy siyang matapang na amoy ng sigarilyo. Lumuko tuloy ang mukha niya. Aliyah, wala ba siyang ibang kasama? Tanong sa kanya ni Bart matapos i-check kung may leak na gas ang kotse. Mukhang siya lang ang nandito. Pakicheck ng mga gamit niya. Sagot niya at kaagad na sinuri kung humihinga ang lalaki o kung may iba pa itong injury bukod sa sugat nito sa ulo. Tiningnan naman ni Mike ang ID ng lalaki at binasa ang pangalan nito. Isagani Zamora, 30 years old, taga San Nicolas. Matapos lagyan ng benda ang sugat nito sa ulo ay tinawag niya si Bart. Pinagtulungan nilang ilagay sa stretcher ang lalaki at mabilis na isinakay sa ambulansya. Bago pa umandar ang sinasakyan nila ay napatingin si Aliyah sa mga taong nakikiusyoso sa aksidenteng nangyari. Lahat ng naroon ay mga taong nakasuot lamang ng pambahay, maliban sa isang partikular na lalaking nakasuot ng itim na jacket, maong na pantalon at sombrero. Nakatingin to sa direksyon ng ambulansyang sinasakyan nila. Nawala lang doon ng atensyon niya nang umandar na ang sasakyan. Ngunit natigilan siya nang hawakan ng lalaking ni-rescue nila ang kanyang kamay. Don't leave. Anas nito habang nakapikit pa rin at mahigpit na nakahawak sa kanya. Imbes na alisin ang kamay nito ay hinawakan niya yun ng isa pa niyang kamay at marahang pinisil. Sir, dadalhin po namin kayo sa pinakamalapit na ospital. Huwag kayong mag-alala. Hindi kami masamang tao. Nandito kami para iligtas kayo. Kapit lang kayo, sir. Malumanay niyang sambit. Lumuwang ang pagkakahawak nito sa kamay ni Aliyah. Ngunit hindi niya inalis ang kamay nito mula sa pagkakahawak niya at napatitig na lang sa mukha ng lalaki. May mga sugat ito sa mukha ngunit hindi maitatanggi ang kagwapuhan nitong taglay. Hoy Aliyah, kilala ko yung tingin na yan. Mapang-asar na sambit sa kanya ni Mikey. Inirapan niya ito. Nakatingin lang eh. Saka nasa trabaho tayo no. Be professional. Be professional daw pero titig na titig. Pinandilatan niya ito ng mata at sumenyas na wag maingay. Nang maihatid nila sa ospital ang lalaking dagngangalang Isagani Zamora, ay hindi na alam ni Aliyah ang nangyari dito. 20 taong gulang pa lang si Aliyah nang pinasok niya ang kanyang trabaho bilang paramedic at ngayon 28 anyos na siya. Gamay na niya ang trabahong pinili. Sa halip na mag 4-year college course siya noon, pinili niyang kumuha ng 2 taong vocational training sa ilalim ng isang emergency medical services program. Hindi naging madali ang lahat. May mga panahong nagkakasabay ang takot at pagod, lalo na nung mga unang buwan sa field. Pero pinanghawakan niya ang pangarap na makapaglingkod, lalo na sa mga tulad niyang galing sa komunidad na madalas nakakalimutan kapag may emergency. Mula noon, araw-araw siyang sumusuong sa mga sitwasyong minsan ay buhay ang nakataya. Aksidente, sunog, sakuna. Nasanay na siyang maging unang dumating at huling umalis. Sa 8 taon niya bilang paramedic, gabay na gamay na niya ang trabaho.
Kaya naman hindi naging madali para sa kanya ang ideya ng paglisan. Lalo na ngayong inaalok siya ng kapatid niya ng bagong trabaho sa ibang larangan. Hindi lang ito basta hanap buhay para kay Aliyah. Isa na itong misyon. Kaya ang tanong ngayon, handa ba siyang bitiwan ng trabahong matagal na niyang minahal kapalit ng isang bagong simula? Gusto mo ako maging caregiver ng isang bulag, Ate Mika? Gulat niyang tanong sa kapatid niyang si Mika. Day off niya ngayon at nasa apartment siya nang dalawin siya ng kapatid. Nagulat pa siya dahil bata pa lamang siya ay hindi siya kailanman kinausap nito. Mas matanda ito sa kanya ng 3 taon. Oo, hindi ko na kaya magtrabaho dun. Ayaw nila akong payagan na umalis kasi wala nang may gustong mag-alaga sa lalaking yun. Sagot ni Mika sa tanong niya habang panay ang linga sa paligid ng kanyang maliit na apartment. Bakit gusto mong umalis doon, ate? O sisa niya. Sobrang sungit ng inaalagaan ko, palaging galit. Hindi kaya ng anger issues ko yun, lalo pat maiksi ang pasensya ko. Ang maganda lang talaga sa trabaho kong yun, mataas ang sahod. Kaya lang hindi ko na siya kayang pakisamahan. Kaya gusto kong ikaw ang pumalit sa akin, Aliyah. Papayag ka naman, di ba? Natigilan si Aliyah at napatitig sa kapatid. May munting kirot sa kanyang puso dahil hindi man lang ito nagtanong tungkol sa mga nangyari sa kanya sa nakaraang 8 taon magmula noong umalis siya sa poder nito at ng kanilang ama. Batid niya naman na malayo ang loob nito sa kanya dahil kapatid lamang siya nito sa ama. Anak siya sa labas at lumaki siya na alam yun. Namatay ang ina niya noong ipinanganak siya at kinuha siya ng kanyang ama. Subalit walang araw na hindi niya pinagbayaran ang naging kasalanan ng kanyang mga magulang dahil ginawa siyang alipin ng legal nitong asawa na hinayaan naman ng kanyang ama. Aliyah, ano? Ayaw mo ba? Sasama ang loob ko sa'yo kapag hindi ka pumayag. Untag sa kanya ng kapatid. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Kasi ate, matagal na ako nagtatrabaho bilang paramedic sa Sagip Pinoy. 8 taon na ako roon at hindi madaling iwan ng trabaho na kasanayan mo na. Natahimik si Mika ngunit halata ang pagkadismaya sa isinagot niya. Ganun ba? So wala palang kwentang pagpunta ko rito. Tumayo ito at binitbit na ang shoulder bag nito. Akmang aalis na ito ngunit nagsalita siya. Teka lang, Ate Mika. Huwag ka naman umalis ka agad oh. Ngayon lang tayo nagkita ulit. Sino bang umalis sa bahay natin? Hindi ba ikaw? Nasa iisang bahay lang tayo ng San Diego pero ni minsan hindi mo naisip na umuwi. Umalis ako dahil minamaltrato ako ng nanay mo, Ate Mika. Bata pa lang ako, pinaramdam na sa akin ng nanay mo na hindi ako kasali sa pamilya niyo. Kaya nga ako umalis, diba? O ngayon, masaya ka sa ganito? Na mag-isa ka sa maliit na apartment na to? Kontento ka na rito, ganun ba? Nag-iinit ang mga mata ni Aliyah. Ayaw man niyang aminin sa sarili, ngunit sa 8 taon niyang pag-iisa, ay hinahanap-hanap pa rin niya ang pagmamahal ng isang pamilya. Matagal na niyang gusto na magkaroon ng isang pamilya na tanggap at mahal siya. Ngunit tinatak niya na sa kanyang isip na hindi yun mararanasan ng katulad niyang bunga ng pagkakasala. Alam mo, sayang eh. Nagpunta pa naman ako rito para pauwiin ka na sa amin. Pinapauwi ka na ni Papa sa ni Mama. Tumatanda na rin sila at tiyak ako na nagbago na si Mama at magiging mabait na siya sa'yo. Tila nabuhay ang pag-asa sa dibdib ni Aliyah dahil sa narinig. Talaga ate? Gusto nilang umuwi ako? Oo. Kaya lang mukhang ayaw mong maging maayos ang relasyon natin. Simpleng hiling ko, hindi mo maibigay. Kating-kati na akong layasan ng bulag na lalaking yun. Sigurado ako na kayang-kaya mo siya dahil mahaba ang pasensya mo kumpara sa akin. Mas malaki din sana ang sweldo mo ron kaysa sa pagiging paramedic mo. Napaisip ng malalim si Aliyah. Kumpara sa pagiging maayos ng relasyon nila ng kapatid ay gagawin niya ang lahat. Kahit kapalit nito ang kasalukuyang trabaho niya ngayon. Pagod na rin siyang maging mag-isa at gusto na niyang makasama ang kapatid. Sige Ate Mika, pumapayag na ako. Unti-unti itong napangiti dahil sa sagot niya. Talaga? Mabuti naman at nagbago na ang isip mo. Hindi ka naman magtatagal dun kasi hinihintay lang naman na magkaroon ng cornea donor ang aalagaan mo. Tapos kapag naoperahan na siya at nakakita na ulit, pwede ka nang umalis dun. Hindi ko na kasi kayang tumagal pa rin ng 1 linggo. Napatango na lang si Aliyah at nakaramdam ng tuwa nang yakapin siya nito. Mabigat man sa loob ay nagpasa na si Aliyah ng kanyang resignation letter sa pinagtatrabahuhan. 5 araw ang dumaan bago siya nag-umpisang magtrabaho bilang isang caregiver.
Ibinigay lahat ng Ate Mika niya ang mga detalye tungkol sa lalaking aalagaan niya. Good morning po. Nakangiting bati ni Aliyah sa isang lalaki na sa tingin niya ay nasa 50 anyos na. Mabait ang aura nito at palangiti. Good morning. Ikaw ba si Aliyah Lopez, yung bago kong caregiver? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Opo, ako po yun. Ipinakita niya rito ang ID niya. Mabuti. Ako si Luis Torillo, ang butler ng bahay na to. Halika, nasa loob siya ng kwarto. Tumango siya at ngumiti bago sumunod sa lalaki. Malaki ang bahay at puno ng magagarang kagamitan, ngunit damang-daman ni Aliyah ang kalungkutan doon. Tila wala yung kabuhay-buhay. Ikaw pala ang kapatid ni Micaela. Hindi may pagkakaila dahil pareho kayong maganda. Ang pinagkaiba niyo lang siguro ay ugali. Mabait si Micaela pero hindi siya matyaga at maiksi ang pasensya niya. Mabutit nakahanap siya ng ipapalit sa kanya. Anong butler. Nakiusap po kasi siya sa akin eh. Hindi ko naman po matiis. Tanging naisagot ni Aliyah. Ganun ba? Gusto ko lang din na bigyan ka ng munting babala, iha. Kumunot ang noo niya. Bakit naman po? Si Isagani, hindi siya madaling pakisamahan. Kailangan niya ng iba yung pasensya at pag-intindi. Kaya mo naman siguro yun at nabanggit na rin sa'yo ni Micaela tungkol sa bagay na yun. Bahagya siyang natawa nang maunawaan ang nais nitong sabihin. Opo, alam ko na po yun. Nasangkot siya sa car accident 6 months ago, kaya nalagyan ng bubog ang mga mata niya na galing sa basag na windshield. At hanggang ngayon po, naghihintay pa rin siya ng cornea donor para maoperahan at makakita na ulit siya. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Torillo. Ibibigay ko po ang best ko para kay Sir Isagani. Napangiti ito sa sinabi niya. Mabuti naman kung ganun. Nang makarating sila sa taas ay pumasok muna sila sa dulong kwarto dahil yun daw ang magiging kwarto niya. Doon niya nilagay ang 2 bag na bitbit niya na naglalaman ng kanyang mga gamit. Pagkatapos ay nagtungo na sila sa pang-2 kwarto kung saan naroon ang kwarto ng kanyang magiging amo. Namangha siya sa laki niyon at sagara ng mga kagamitan na naroon. Nasa balcony si Isagani at nagpapahangin. Sumunod ka sa akin. Sambit ni Mr. Torillo at tumango naman siya. Nagtungo ito sa nakabukas na balcony at sumunod naman si Aliyah. At doon, nakita niya ang isang lalaking nakatayo at nakasandali sa may railing at nakatanaw sa labas. Nakatalikod ito ngunit kaagad gumalaw ang ulo nang maramdaman ang kanilang presensya. Isagani, nandito na si Aliyah, ang bagong caregiver mo. Untag ni Mr. Torillo. Anong sinabi ko sa'yo? Hindi ko kailangan ng caregiver. Malamig na tugon ng lalaki na nakatalikod pa rin. Pero kailangan mo nang makakasama palagi. Nakikiusap ako sa'yo dahil ito na ang huling pagkakataon na may makukuha pa akong mag-aalaga sa'yo. Bakit ako kailangang alagaan? Hindi naman ako baldado. Nawalan lang ako ng paningin pero buong buo pa rin ako. Ilang beses ka nang muntik mahulog sa hagdan sa kakapilit mong bumaba ng walang kasama. Hindi ko nahahayaang maulit yun. Tanggapin mo na lang kasi sa sarili mo na kailangan mo ng tulong ng ibang tao. Natigil sa pagsasalita sa Mr. Torillo nang marahas na napalingon si Isagani sa direksyon nila. Doon lang napansin ni Aliyah na may hawak itong tungkod. Kitang-kita niya ngayon ang kabuuan ng mukha ng lalaki. Napakagwapo nito, malaanghel ang mga mata, matangos ang ilong at mapupula ang mga labi na tila kay sarap hagkan. Bukod doon ay nakakaakit din ang unat at may kahabaan nitong buhok na marahang nililipad ng hangin. Tila nawala tuloy siya sa sarili kaya kaagad niyang ipinilig ang ulo. Tila pamilyar din sa kanya ang mukha ng lalaki. Hindi lang niya matandaan kung saan niya ito nakita. Hindi ka ba napapagod ihanap ako ng caregiver, Mr. Torillo? Pang 10 beses mo na to, di ba? What? Nakahanap ka ulit ng caregiver na paiiyakin ko sa sama ng loob? Sarkastiko ang sambit ng binata kay Mr. Torillo. Naningkit ang mga mata ni Aliyah sa mga sinabi ng lalaki. Wala pang 1 minuto ay naniniwala na siya sa sinabi ng kapatid niya na masama talaga ang ugali ng naging amo nito. Pero syempre, likas sa kanya ang pagiging mahaba ang pasensya. Hindi rin siya basta-basta nang huhusga. Kaya naman inalis niya ang bara sa kanyang lalamunan upang sumingit sa usapan ng dalawa. Excuse me lang po, Sir Isagani. Ako po si Aliyah Lopez. Kapatid po ako ni Micaela Lopez. Yung huling naging caregiver niyo po. Gusto ko lang po sabihin na hindi po ako balat sibuyas. Sanay akong masungitan, mapagalitan, masaktan ng pisikal o mental. Basta lahat po natitiis ko. Kaya huwag kayong mag-alala, sir. Kayang-kaya kong pakisamahan kahit ang pinakamasamang tao sa mundo.
Ngumiti pa siya pagkatapos niyang sabihin ang lahat ng iyon na tila ba nakikita siya ng binata. Umismit ito at bahagyang napailing. Wow, this one's feisty, huh? Good choice, Mr. Torillo. Ngayon lang ako naka-encounter ng caregiver na malakas ng loob magsalita sa akin. Actually, hindi po si Mr. Torillo ang dahilan kung bakit ako nandito. Nakiusap lang po yung kapatid ko na palitan ko siya bilang caregiver niyo. Ang sabi niya po kasi, hindi na niya matiis ang ugali niyo. Walang preno niyang sambit, ngunit amismid lamang to. I am not surprised kung bakit umayaw siya bigla. Lahat naman ng nagiging caregiver ko ay sumasuko sa akin. But I like your bold personality, miss. Gustong-gusto ko yung lumalaban sa akin. Naglakad na ito papasok sa loob habang hawak ang tungkod. Tila kabisadong-kabisado na nito ang paligid base sa kalkulado nitong mga galaw. Ang buong akala ni Aliyah ay lalampasan siya nito, ngunit laking gulat niya nang huminto ito sa gilid niya. Napigil niya ang hininga nang ilapit nito ang bibig sa kanyang tenga. But let me give you a piece of advice, woman. I'm a human version of a headache. Kaya kung tapang-tapangan lang ang kaya mo, I suggest you should go home now kaysa umuwi kang luhaan sa susunod na araw. Naninindig ang mga balahibo ni Aliyah nang tumama ang mainit nitong hininga sa kanyang tenga. Napapalunok na tumingin siya sa mga mata ng lalaki na bagamat hindi siya nakikita ay diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Kumalabog ang kanyang dibdib dahil sa lapit nito sa kanya. Hindi rin niya maiwasang hindi mapatitig sa magaganda nitong mga mata. Ngunit bago pa man siya mawala sa sarili, ay kaagad niyang ipinilig ang ulo upang iwaglit ang mga nasa isip niya. Umatras siya ng kaunti palayo sa lalaki. Sir naman, hindi pa nga ako nag-uumpisa, dinidiscourage niya na ako kaagad. Chill lang kayo, sir. Ako ang bahala sa inyo. Aalagaan ko kayo sa abot ng makakaya ko. Muli itong umismid. You're only saying that because of your salary. Magkano bang pinangako sa'yo ni Mr. Torillo? 60K? Tama po ako, Mr. Torillo, diba? Nilingon pa niya ang Ginoo na tahimik lang sa gilid. Ngumiti ito sa kanya at tumango. Tila natutuwa pa dahil hindi siya nagpapaapekto sa mga sinasabi ni Isagani. See? Kaya ka matapang dahil sa magiging sahod mo. Katulad ka rin ng iba kong naging caregiver. Sa una lang sila matapang. Pero anong nangyari? Umalis sila dahil hindi nila kayang ugali ko. Kaya ikaw, miss. Aliyah, right? I don't care kung anong pangalan mo. Basta sinasabi ko sa'yo na hindi na niya ito pinatapos sa pagsasalita at sumingit na siya. Bakit niyo ba ka pinagtutulakan, sir? Ang sabi ko nga po sa inyo, kaya kong tiisin lahat. You're asking me kung bakit pinagtutulakan kita? It's because I don't trust anyone. Lalo pa ngayong wala akong nakikita. I'd rather take care of myself in this condition kaysa magtiwala sa mga katulad mo. Madramang napahawak si Aliyah sa sariling dibdib. Grabe ka naman kung makajudge, sir. Siyempre dumaan naman ako sa tamang proseso bago ako tinanggap dito ni Mr. Torillo. Kahit ni-recruit lang ako ni Ate Mika, nagpasa pa rin ako ng mga requirements na magpapatunay na wala akong criminal records. I don't care. Everything in this world can be manipulated by those people who want to drag me down. Isagani, tama na yan. Huwag mo nang pag-initan si Aliyah. Saway ni Mr. Torillo dito. At bakit hindi? You know that I can't trust anyone, Mr. Torillo. And yet, kuha ka pa rin ng kuha ng caregiver ko. I don't get it. Nandyan ka naman, di ba? Bakit kailangan mo pa akong ikuha ng caregiver? Also, you promised me na mauoperahan na ako dahil nakakuha ka na ng cornea donor. Pero bakit hanggang ngayon ay wala pa ring balita? Umatras sila, Isagani. Kitang-kita ni Aliyah ang pagdilim ng mukha ni Isagani at ang marahas na paggalaw ng mga panga nito. This is the second time na nangyari to. Bakit wala kang ginagawa? Malakas ang kutob ko na si Celeste ang pumipigil sa mga potential cornea donor mo, iho. Celeste Zamora, the acting CEO of my own company. Tiimbagang nitong sambit. Tumaas baba ang dibdib nito sa galit. Oo, hanggang nasa ganyan kang kondisyon, hindi mo siya mapapaalis sa kumpanya mo. Kaya walang ibang gagawa ng pagpigil sa operasyon mo kundi siya lang. Ikaw dapat ang mamahala sa Zamora Realty at hindi ang madrasta mong si Celeste. Dagdag pa ni Mr. Torillo. It's been 6 months since that accident. It's funny how my misfortunes benefit those people who want to take over my company. Kapag nakakita nga naman ako ay mapapalis na siya sa posisyon. Hindi ako tanga. Alam ko kung sino tumatraidor sa akin. It's my stepmother, obviously. Sigurado tayo riyan, Isagani. Pero maingat akong kumikilos ngayon para maghanap ng ebidensya. Sigurado rin ako na siya ang nag-utos na alisin ang master cylinder ng kotse mo noon.
Napasinghap sa gulat si Aliyah sa mga narinig. Hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yon. Ang alam niya lang kasi ay aksidente lamang ang nangyari sa lalaki. Ginagawa mo ba talaga ang lahat, Mr. Torillo? O isa ka rin sa mga taong gusto akong saksakin patalikod? Tanong ni Isagani. Napabuntong hininga si Mr. Torillo. Nakaramdam tuloy ng awa si Aliyah nang makita ang sakit na bumalatay sa mukha nito. 10 taon ako nanilbihan sa ama mo, Isagani. Sa tingin mo, magagawa akong traidorin ng anak niya? Kahit anong sabihin mo, hindi ako aalis sa tabi mo. Ipinangako ko yan kay Crisostomo bago siya bawian ng buhay. Then make yourself useful. Ihanap mo ko ng matinong donor para mapaalis ko ng babaeng yun sa kumpanya ko. Wala akong magagawa hanggat hindi bumabalik ang paningin ko. I can't make my move na ganito ang kondisyon ko. Ayoko rin na iasa sa iba ang pagbawi sa kumpanya ko. I don't care kahit saan ka humanap ng donor. I'm also willing to pay, makakita lang ulit ako. Ginagawa ko na lahat ng makakaya ko, Isagani. Konting panahon na lang at ako mismo magbabalik sa iyo sa posisyon na nararapat lamang sa iyo. Para na kitang anak, hindi man kita kadugo pero wala akong ibang hiling kung hindi ang kabutihan mo. Hindi nakasagot si Isagani at nanatiling tikom ang bibig nito habang agresibong gumagalaw ang panga. Ilang minuto pa lang na naroon si Aliyah ngunit nalaman niya na kaagad ang mga pinaghuhugutan ng amo. Hindi niya rin inakala na may gusto palang magpabagsak dito. Ang akala niya ay sa TV lang nangyayari yun. Sa totoong buhay din pala. Sa gitna ng katahimikan ay nagpaalam na si Mr. Torillo at binigyan si Aliyah ng maliit ng ngiti bago ito lumabas. Bagsak ang mga balikat nito at batid niyang nasaktan ito sa mga sinabi ni Isagani. Maya-maya ay naglakad na si Isagani pabalik sa loob. Ngunit dahil naroon siya sa daraanan nito ay kaagad siyang lumihis at hahawakan sana ito sa braso upang akayin. Ngunit nagsalita ito. Dahil sa pakiusap ni Mr. Torillo, tatanggapin kita bilang caregiver ko. But I have my rules. First rule, don't ever touch me. Malamig ang tinig na samit nito. Kaagad na ibaba ni Aliyah ang kamay na hahawak sana sa braso nito. Pasensya na po, gusto ko lang kayong tulungan. Nakapunta ako rito sa balcony ng mag-isa. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Napakamot siya sa ulo. Sir, ano naman gagawin ko? Paano ko kayo aalagaan kung kahit paghawak ay bawal? Just guide me whenever I need it. Pero kapag sinabi kong kaya ko, kaya ko. Naintindihan mo? Napabuntong hininga na lang si Aliyah at napairap. Hindi naman siya nito nakikita kaya ayos lang. Okay sir, masusunod po. Kumain na po ba kayo sir? Gusto niyo ipagluto ko kayo? Hindi mo trabaho ang magluto. May mga maid ako na yun ang trabaho. And for the rule number 2, ayoko nang maingay. Kapag kailangan kita, tatawagan kita. Ayoko rin ng tanong ka ng tanong. Maliwanag? Madramang naitikom ni Aliyah ang kanyang bibig. Ang dami namang bawal. Diyos ko, hindi ko yata kayang hindi dumaldal. Sambit niya sa kanyang isip. Kaagad niyang ipinilig ang ulo upang iwaglit ang mga kalokohang naisip. Tumitig siya kay Isagani. Dahil medyo malapit ito sa kanya, ay natitigan niya ang mukha nito ng malapitan. Naningkit ang kanyang mga mata hanggang sa unti-unti niyang maalala kung saan niya unang nakita si Isagani. Ikaw yun! Naalala ko na! Bulalas niya ngunit kaagad din siyang nagtakip ng bibig. Ayaw nga pala nito ng maingay. What are you saying? Kunot ang noong tanong nito sa kanya. Hindi pa rin ito umaalis sa harap niya. Hindi siya sumagot. Hindi niya masabi kay Isagani na ito ang lalaking ni-rescue nila doon sa tulay 6 months ago. Ayaw niyang ipaalala pa yun sa binata. Naalala niya pa na hinawakan niya ang kamay nito. Napagtanto niya na hindi pala basta aksidente yon base sa napag-usapan nito at ni Mr. Torillo kanina. Habang tumatagal tuloy ay napapaisip siya kung anong klaseng buhay mayroon ng lalaking kaharap niya ngayon. Wala sir. Wala akong sinasabi. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng pagkain? Almusal po. Pagbabago niya ng usapan. I don't eat breakfast. Pupunta ako sa park ngayon. Tukoy nito sa maliit na park na walking distance lamang din sa mansyon. Alam yun ni Aliyah dahil nadaanan niya yun kanina. Mag-isa kang pupunta ron, sir? You can come with me, but always remember the rule number 1 and 2. Tugon nito bago naglakad na papasok sa silid nito habang hawak ang tungkod. Maingat niya itong sinundan. Napapangiti pa si Aliyah dahil kalkulado ang bawat hakbang nito kaya hindi ito nahihirapan kahit wala itong nakikita. Tila sanay na ito sa paligid. Nagtungo ito sa may pinto kung saan nakasabit ang kulay gray nitong jacket.
Alam niyang kukunin yun ng lalaki kaya kaagad niya itong inunahan sa pagkuha at inabot dito ang jacket. Sir, ito na, para hindi na kayo mapagod. Nakangiting sambit niya. Ngunit hindi man lang itong umiti o nag-react man lang. Padabog nitong inagaw ang jacket mula sa kanya bago yun isinuot. Natawa pa siya dahil baliktad yun. What's funny? Takang tanong ni Isagani nang marinig ang pagtawa niya. Kasi po, baliktad yung jacket niyo, sir. Napakurap-kurap ito habang nakaawang ang bibig bago napapailing na hinubad ng jacket. Dahil sa ginawa, lumihis pataas ang suot nitong simpleng white t-shirt at sumilip ang six-pack abs nito. Napanganga si Aliyah at kaagad na umiwas ng tingin. Gusto niyang tampalin ng sarili dahil parang luluwa na ang mga mata niya dahil sa nakita. Bigla tuloy uminit ang paligid dahil malamig naman dahil sa aircon. Relax, Aliyah. Abs lang yun. Yummy yun pero hindi nakakain, okay? Chill lang tayo dito. Bulong niya sa sarili. Nang tingnan niya ulit si Isagani ay nakita niyang hirap na hirap itong baliktarin ng jacket. Kaya naman inagaw niya ang jacket at siya na mismo ang nagbaliktad niyon. Napansin niya kaagad ang pagsalubong ng mga kilay ng binata. Anong sinabi ko sa'yo? Tatawagin kita kapag kailangan ko ng shh. Ikaw naman, sir. Alam nga naman tumayo lang ako ron at panoorin kang mahirapan sa jacket na to. Hindi ko nahihintayin na humingi ka ng tulong kasi alam ko naman na hindi mo gagawin yun. Kahit magalit kayo, ayos lang. Hindi nyo naman ako matatanggal sa trabaho kasi si Mr. Torillo ang may hawak sa akin. Aminin nyo, may authority si Mr. Torillo sa bahay na to, hindi ba? Saka tandaan mo, sir, walang masama na humingi ng tulong kung kailangan. Hindi makapaniwalang napaismid na lang ang binata sa mga sinabi niya. Hindi na niya hinintay na makapagreklamo ito at isinuot na rin dito ang jacket. Hindi ito nakaangal at natuod na lamang sa kinatatayuan. Ayan, okay na, di ba? Tara na po, sir. Wala sa sariling hinawakan niya ang kamay ni Isagani upang gabayan ito sa paglalakad. Napatigil siya at nanlaki ang mga mata nang mapagtanto ang ginawa. Ayaw nga pala nitong magpahawak. Napapikit siya ng mariin at napamura sa isip. Ano ba yan, Aliyah? 2 rules na yung hindi mo nasunod. Nakangiwing bulong niya sa sarili. Aalisin na sana niya ang kamay niya mula sa pagkakahawak sa kamay nito, ngunit biglang nagulat siya nang pinigilan siya ng binata. Hinawakan nito ang kamay niya kaya naman ay damang-dama niya ngayon ang init na dala ng palad nito na umakyat sa braso niya patungo sa kanyang gulugod. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Kasabay niyon ay nag-umpisang lumagabog ang kanyang dibdib dahil sa epektong dala ng pagkakahawak ng kamay nito sa kanya. Nang tingnan niya ang binata ay puno ng pagtataka ang mga mata nito habang nakatingin sa gilid niya. Your hand is familiar, Miss Caregiver. Sambit nito. Napalunok si Aliyah. Hindi niya akalain na matatandaan pa ng binata ang kamay niyang humawak dito noong naaksidente ito 6 months ago. Naalala niya na hindi nga pala niya binitiwan ang kamay nito noon hanggang sa makarating sila ng ospital. Kaagad niyang binawi ang kamay at tumawa ng alanganin. Sir ha? Dumadamoves ka ba? May pahawak-hawak ka na sa kamay ko. Ikaw ang unang humawak sa kamay ko. Ganon? Napailing na lang si Isagani. Naglakad na ito habang hawak ang tungkod. Napanguso na lang si Aliyah dahil bumalik sa kanya ang pang-aasar niya sa binata. Hanggang ngayon ay sobrang lakas pa rin ang kabog ng dibdib niya, ngunit hindi na lang niya yun pinansin. Hinayaan niyang maglakad ang binata, ngunit ginabayan niya ito sa pagbaba ng hagdan dahil delikado kung mag-isa itong bababa. Wala si Mr. Torillo sa baba at tanging mga maid lamang ang naroon. Nakangiti ang mga ito sa kanya at ngumiti naman siya pabalik. Sir, pwedeng magtanong? Basag niya sa katahimikan. Naglalakad na sila sa gilid ng kalsada papunta sa park at wala man lang itong kaimik-imik. Maaliwalas ang paligid dahil sa mga punong nadadaanan nila. Katamtaman lang din ang init na dala ng araw dahil maaga pa. Kaunti lamang ang mga bahay sa lugar na yon, ngunit malalaki ang mga yon katulad ng bahay ni Isagani. Rule number 2, bawal magtanong. Uulit-ulitin ko pa ba sa'yo yun, Miss Caregiver? Pagsusungit nito. Baka naman pwedeng kahit ngayon lang, sir. Gusto ko lang na mas makilala ka pa. Siyempre, bilang boss ko, kailangan kong malaman ng mga bagay tungkol sa'yo. Fine, pero ako magdedesisyon kung sasagutin ko o hindi. Pagbibigyan kita ngayon para manahimik ka na. Napangiti siya sa sinabi nito. Okay, sir. First question, nasaan ang mami niyo po? She left us.
7 years old pa lang ako nang umalis siya at sumama sa ibang lalaki. Napangiwi si Aliyah sa narinig. Ang sakla pala ng nangyari. Sana pala, hindi na lang siya nagtanong tungkol sa nanay nito. Tumikhim siya bago muling nag-isip ng itatanong. Close ba kayo ng stepmother mo, sir? Napatigil si Isagani sa paglalakad at napalingon sa direksyon niya. Hindi man siya nito diretsyong natitigan sa mata, ay kumalabog naman ang kanyang dibdib dahil sa kaba. Napakagwapo naman kasi ng binata, lalo na ngayong malaya niyang natititigan ang mukha nito. Ayaw niyong sagutin, sir? Okay lang naman po, may deal naman tayo. Hindi ko alam na chismosa ka pala, Miss Caregiver. Sarkastikong tugon nito. Ha? Chismosa po ka agad? Hindi ko naman po kasalanan na narinig ko yung tungkol sa stepmother niyo. Nagtalo ba naman kayo ni Mr. Turelio sa harap ko? Kaya kahit sino, makakurious. Kaysa sa iba ko malaman, sa inyo ko na lang po tinatanong. Umismid ito at saka nagpatuloy sa paglalakad. Napasunod naman siya sa likod nito. We're not close. 5 years after maghiwalay ng parents ko, nakilala ni Dad si Celeste at pinakasalan. Dad moved on, pero ako nahirapan akong kalimutan si Mommy, kahit na may bago na siyang pamilya. Mabait sa akin ang stepmother ko kahit pa nang mamatay si Dad noong nakaraang taon. Then ako nang nagpatakbo ng Zamora Realty mula nang mawala si Dad. Pero dahil sa aksidenteng nangyari sa akin, si Celeste ang pansamantalang humalinis sa kumpanya. Napatango-tango si Aliyah. At dahil doon, naisip niyo na ang stepmother niyo ang dahilan kung bakit kayo na-aksidente? Who else? Siya lang naman ang makikinabang kapag nawala ako. Sabi niyo po kasi mabait naman siya sa inyo. Lahat kayang magbait-baitan, Miss Caregiver. Kaya wala akong tiwala sa kahit sino. Lalo pa ngayon na ganito ang kondisyon ko. Hindi naman lahat ganun, sir. Nakangusong sambit niya at sinipa ang maliit na batong nadaanan. Mahirap makahanap ng genuine na tao sa mundong to. Kahit nga ikaw, pwedeng-pwede kang gumawa ng masama sa akin sa mga oras na to. Oo nga po, pero hinayaan niyo ako samahan kayo, sir. I just feel more safer when you're around. Katulad nung nasa ambulansya ako. Napatigil sa paglalakad si Aliyah at nanlaki ang mga mata. Tumigil din to sa paglalakad. Sir? What? You think I wouldn't remember? Ikaw yung humawak sa kamay ko nung araw na naaksidente ako. I was having hallucinations that time. Pero dahil hinawakan mo ako at pinakalma, nawala yun bigla. Sa tingin mo, hindi ko matatandaan ang madaldal mong bibig? Boses mo palang nakakainis na. Napakurap-kurap siya. So, naaalala niyo po ako talaga? Sa pamamagitan lang ng paghawak sa kamay ko at annoying kong boses? Yes. At alam ko na naaalala mo rin ako pero hindi ka nagsalita. Napakamot siya sa ulo. Pasensya na, sir. Ayoko lang kasing maalala mo yung moment na yun ng buhay mo, kaya hindi ko nalang binanggit. Saka naisip ko na hindi naman yun mahalaga sa'yo. It's okay. Mas masakit pa rin sa akin na alalahanin yung bigla ang pagkawala ni Dad. Nagpatuloy ito mali sa paglalakad. Pwede ko po bang malaman kung anong nangyari sa kanya? I mean sa dad mo, sir? He was shot. Pauwi na siya nang biglang pagbabarili ng kotseng sinasakyan niya. Unfortunately, binaril siya sa lugar na walang CCTV. Mukhang pinaplanuhan ng pagpatay sa kanya. Kaya nga hanggang ngayon, wala pa ring lead kung sino ang bumaril sa kanya. Months after he died, ako naman ang pinuntirya. Inalis ang master cylinder ng kotse ko. And it's a good thing that I wore my seatbelt that day, kaya hindi ako napuruhan. Nabulag nga lang ako. Natawa pa ito ng sarkastiko. Nakaramdam ng lungkot si Aliyah para sa binata. Napakasakla pala talaga ng mga nangyari dito. Kaya hindi niya ito masisisi kung bakit galit ito sa mundo at walang tiwala sa ibang tao. Natahimik ka na, Miss Caregiver. Let me guess, naaawa ka na sa akin? Untag nito dahil sa ilang segundong pananahimik niya. Nalulungkot lang po ako para sa inyo, sir. Huwag kang maawa sa akin. Hindi ko kailangan yan. Nandito na tayo. I could hear the laughs of those children. Lumiko na ito ng daan at tatawid na sa kabilang kalsada dahil naroon na pala sila sa tapat ng park. Susundan na sana ito ni Aliyah, ngunit narinig niya ang papalapit na harurot ng isang motorsiklo. Sir, tabi! Hintakot na tili niya nang makitang muntik ng mahagip ng paparating na motorsiklo si Isagani. Mabuti na lang at nahatak niya ito pagilid at sabay silang bumagsak sa sementadong daan. Damn it! Are you okay, Aliyah? Hindi nakasagot si Aliyah dahil nakatuon ang atensyon niya sa lalaking nakasakay sa motorsiklo. Huminto ito at inalis ang suot na helmet.
Sumikdo ang kanyang dibdib nang makita ang itsura ng lalaki. Moreno ito at medyo kulot ang buhok. Nakasuot ito ng pulang t-shirt na pinatungan ng leather jacket. Hindi maipaliwanag ni Aliyah ang kabang nararamdaman dahil sa presensya ng lalaki. Namalayan na lang niya na hinawakan siya ni Isagani sa magkabilang braso upang tulungan siyang makatayo. "Salamat, sir." Sambit niya bago pinulot ang tungkod nito na nasa sementadong daan at inabot dito. Are you okay, Aliyah? Hindi niya ito sinagot dahil biglang nagsalita ang lalaking muntik nang makabangga rito. Kuya Isagani, pasensya ka na. Nawalan ako ng kontrol eh. Hindi ko mapega kaagad yung preno. Sambit ng lalaki na nakalapit na sa kanila habang hawak ang pulang helmet nito. Inaayos pa nito ang magulong buhok at hingal na hingal pa. Kumunot ang noon ni Aliyah nang marinig ang pagtawag nito sa pangalan ni Isagani. Hindi niya akalain na kilala nito sa personal ng boss niya. Napatulala na lang siya sa dalawa. Jeremy, is that you? Kunot noong tanong ni Isagani. Oo kuya, ayos ka lang ba? What are you doing here? Seryosong tanong ni Isagani. Tila hindi nito gusto ang presensya ng lalaki. Gustong magtanong ni Aliyah pero naisip niya na mamaya na lang dahil nag-uusap pa ang dalawa. At isa pa, parang pamilya sa kanyang lalaking tinawag ni Isagani na Jeremy. Parang nakita na niya ito doon sa tulay kung saan na-aksidente si Isagani. Teka, siya yun. Tama, naaalala ko na. Nanlalaki ang mga matang bulong niya sa sarili. Natatandaan na niya ngayon kung saan niya nakita ang lalaki. Naalala na niya na ito yung lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero doon sa tulay kung saan na-aksidente si Isagani. Hindi siya pwedeng magkamali dahil madali siyang makatanda ng mukha. Napatitig si Aliyah kay Jeremy habang kinakausap nito si Isagani. Pinagmasdan niya kung paano ito magsalita. May hindi tama. Sambit ni Aliyah at hindi na malayang napalakas yun. Napatingin sa direksyon niya si Jeremy, maging si Isagani. Kuya, sino to? Girlfriend mo? Natatawang tanong ni Jeremy na nakaturo pa sa kanya. Inis na tinabig niya ang kamay nitong nakaturo sa kanya. Tutal naroon ang lalaki ay tatanungin niya na ito ng diretsyo. Nandoon ka, di ba? Diretsyong tanong niya rito. Kumunot ang noon nito. Ha? Saan? Sa tulay. Sa tulay kung saan na-aksidente si Sir Isagani. Nandun ka at namumukhaan kita. Napataas ang mga kilay nito at bahagyang natawa. Sorry ha. Hindi ko alam ang sinasabi mo, miss. Taga-malayong lugar ako. Nasa Maynila ako nang maaksidente tong si Kuya Isagani. Napaismid na lang si Aliyah at napailing. Hindi niya kayang maniwala dahil siguradong sigurado siya sa nakita niya. Aliyah, bakit mo siya tinatanong ng ganyan? Anong problema? Sabad ni Isagani. Wala sir, may kamukha lang siya. Hindi niya pwedeng ipilit ang nasa isipan niya dahil ayaw niyang mapahiya kay Isagani. Let's go to the park. And you, Jeremy, umuwi ka na. Sambit ni Isagani at naglakad na habang hawak ang tungkod nito. Gusto lang kitang kumustahin, kuya. Pero sige, uuwi na ako. Pahabol na sagot ni Jeremy bago siya nito tiningnan. Napaismid si Aliyah nang makitang may nakapaskil na malademonyong ngisi sa mga labi nito. Sa gulat niya ay bigla nitong hinawakan ng mahigpit ang isang braso niya. Anong ginagawa mo, sir? Asik niya sabay bawi sa braso niyang piniga nito ng mariin. Sorry, ginikigil mo kasi ako eh. Masyado akong bida-bida. Nakangising sagot ni Jeremy. Binigyan niya ito ng matalim na tingin. So, ikaw nga yung nakita ko noon. Anong balak mo, ha? Anong kailangan mo kay Sir Isagani? Kapatid ko siya, half-brother. Iisang nanay namin. Pero hindi kapatid ang turing niya sa akin. Anak kasi ako sa labas. Kung totoo man na kapatid mo siya, bakit ka nagsinungaling na wala ka rin sa lugar kung saan siya na-aksidente, ha? Tumawa ito ng sarkastiko at kinamot ang gilid ng tenga. Wala ka na ron. Pero binabalaan kita ha. Huwag kang eepal ulit. Baka sa susunod mga mata mo na yung pipigain ko. Kumuyom ang mga kamao niya at hindi nagpatinag sa sinabi nito. Hindi ako natatakot sa'yo. Matapang ka ha. Ano ka ba ni Kuya Isagani? Nung nakaraan wala naman siyang kasama na pumupunta dito sa park. Caregiver niya ako. Amo ko siya kaya binabalaan kita. Tantanan mo siya. If I know, sinadya mo siyang sagiin ng motor mo. Pagak itong tumawa. Ano bang akala mo? Nasasaktan ko ang kapatid ko? Patawa ka ha. Muntik mo na nga siyang sagasaan, di ba? Huwag kang tumanggi, hindi ako bulag. Ha? Aksidente yun.
Alam mo na, matakaw sa aksidente si Kuya Isagani. Aksidente nga ba talaga yung nangyari sa kanya noon? Hindi ito sumagot at nakipagtigasan lang ng tingin sa kanya. Kumuha pa ito ng sigarilyo mula sa suot na pantalon at sinindihan yun ng lighter. Humithit ito roon at saka ibinuga ang usok sa mismong mukha niya. Naginit ang ulo ni Aliyah sa ginawa nito kaya malakas niya itong itinulak. "Bastos ka ah!" Asik niya rito. Ang tapang mo talaga. Ingat ka, miss ha. Nakangisi pa nitong sambit bago siya tinalikuran at muli itong sumakay sa motorsiklo nito. Naging mabilis ang paghinga niya dahil sa inis at kabang nararamdaman. Yung amoy ng sigarilyo ni Jeremy ay pamilyar sa kanya. Naamoy niya na yun sa loob ng kotse ni Isagani noong i-rescue niya ito. Aliyah! Tawag sa kanya ni Isagani. Napansin siguro nito na hindi siya nakasunod. Kaagad siyang tumakbo upang lapitan ito. Where have you been? Akala ko nakasunod ka lang sa akin. Inis nitong tanong. Sir, gaano niyo ba kakilala yung lalaking yun? Tanong niya rito. Hindi niya kasi mapigilan ng usisain yun sapagkat malakas ang kutob niya na hindi mabuting tao si Jeremy. Hindi niya kadugo o kaano-ano si Isagani, ngunit nasa personalidad na niya ang pagkakaroon ng pakialam sa ibang tao kahit hindi niya kaano-ano. He's my half-brother on mother's side. He's 7 years younger than me. Nagumpisa siyang kausapin ako pagkatapos ng aksidenteng nangyari sa akin. He was consistent in checking me up. Mabait siya pero palagi ko siyang tinataboy. Palagi niya akong pinupuntahan dito sa park pero madalas ko siyang hindi pansinin. So, hindi mo siya kilala ng lubos? Mr. Torillo has already checked his background at totoong anak siya ni Mommy sa ibang pamilya. Bakit ba naging interesado ako sa kanya? Do you have a crush on him? Tanong nito na nagpairap sa kanya. Hindi no. Masama lang ang kutob ko sa kapatid niyo na yon, sir. What do you mean by that? Basta sir, advice lang. Huwag muna kayo masyadong makipaglapit sa kanya hanggat ganyan ang kondisyon niyo. Mas maganda kung nakikita niyo mismo ang kilos ng kapatid niyo. Whatever. Hindi naman kami close so... Napakibit-balikat ito at naglakad na muli. Inilibot ni Aliyah ang paningin sa paligid at napansin ang isang bench na naroon sa malapit sa kanila. Kaunti pa lang ang mga taong naroon sa park at karamihan ay galing sa pagja-jogging. Kaagad niyang hinawakan si Isagani sa braso upang gabayan ito patungo sa bench na nakita niya. Nagulat pa siya nang iwakli nito ang kamay niyang nakahawak sa braso nito. What did I tell you about rule number 1, Aliyah? Angil nito. Sir naman, chill ka lang. Kailangan kitang hawakan para mag-guide kita papunta dun sa bench na uupuan mo. I know where I'm heading to. Hindi mo ako kailangang hawakan para i-guide. Ang kulit mo rin, no? Nakakarami ka na sa paghawak sa akin. Sir, wala naman akong pakialam sa rules nyo. Hindi nyo ako mapipigilan na hawakan kayo, lalo pa ngayon na umaaligid yung kapatid nyong hindi ko alam kung anong balak na masama sa inyo. Alam kong caregiver nyo lang ako, pero may pakialam ako sa inyo. Matagal ako naging paramedic at natural na sa akin na magkaroon ng malasakit sa ibang tao. Natahimik si Isagani sa mga sinabi niya. Hindi ito nakatingin sa kanyang direksyon ngunit kitang-kita niya kung paano ito nagulat sa mga sinabi niya. Maya-maya ay tumikhim ito. Do you really think na may masama siyang balak sa akin? I mean, si Jeremy? Sir, hindi ba ikaw na nagsabi? Wala kang tiwala sa mga taong nasa paligid mo. Kasi hindi mo alam kung sino-sino ang mga gustong sumaksak sa iyo patalikod. Kung wala kang tiwala sa akin, sa stepmother mo o kay Mr. Torillo, sana ganun ka rin sa kapatid mo na never mo naman nakasama ng matagal. Napabuntong hininga ito. Fine, I'll keep that in mind. Napangiti siya. Good, madali naman pala kayong kausap. Para sa isang caregiver, ang dami mong alam. Kaya nga ako caregiver, kasi may care ako sa inyo. Natatawang pamimiloso po niya. Napapailing-iling na lamang sa kanya ang lalaki. Inakay na niya ito patungo sa bench at hindi na ito nakaangal. Nanatili sila roon sa park ng mga 30 minutes at walang ibang ginawa si Aliyah kundi daldalin si Isagani na nakikinig naman sa kanya. Nakwento niya rito ang mga pinagdaanan niyang pang-aabuso galing sa asawa ng kanyang ama. Hindi ito nagsasalita ngunit halata naman na nakikinig ito sa mga hinaing niya sa buhay. Ay naku, salita ako ng salita rito tapos hindi man lang kayo sumasagot, sir. Kahit kunwari lang interesado ko sa mga sinasabi ko, hindi mo magawa. Ang boring ng mga kwento mo eh. Tumayo ito at nag-inat ng katawan. Let's go home, nagugutom na ako. Nauna na itong naglakad kaya sumunod siya sa likod nito bago sumagot.
Boring naman talaga ang buhay ko, sir. Kahit nga ako, hindi magiging interesado sa buhay ko. Wala kasi akong ibang ginawa buong buhay ko, kundi subukang isiksik ang sarili ko sa isang pamilya na hindi naman ako tanggap. Umismid si Isagani. So, that's why you agreed to leave your previous job? Kasi gusto mong ma-impress ang kapatid mo? Do you really think na matatanggap ka ng kapatid mo dahil lang sa sinunod mong mga gusto niya? Kung gusto ka niyang tanggapin, sana noon pa. Ang sabi mo, anak ka sa labas. Imposibleng matanggap ka niya. Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Aliyah, ngunit idinaan niya na lamang yun sa pagtawa. Okay lang na hindi nila ako matanggap. At least, tanggap niyo ako, sir. Kinakausap niyo ako kahit makulit ako, at kahit pinagbawalan niyo akong kausapin kayo. Wala naman akong choice. Mukhang wala na akong magagawa sa kaingayan mo. Ganun siguro talaga kapag kulang sa pansin. Napamaang siya at napahawak sa dibdib. Teka, foul yun, sir, ah? Umismid lamang ito at hindi na siya sinagot. Maya-maya lang ay may naalala siyang tanong para sa binata. Sir, matanong ko lang, naninigarilyo po ba kayo? Tanong niya rito. Hindi kasi maalis sa isip niya ang pagkakapareho ng amoy ng sigarilyo na naamoy niya noon sa kotse ni Isagani at sa sigarilyo ni Jeremy na naamoy niya kanina. I don't smoke. Bakit mo na itanong? Amoy usok ng chip na sigarilyo kasi yung kotse niyo nung naaksidente kayo. Sa sobrang sama ng amoy, hanggang ngayon naaalala ko pa rin. Wala ba kayong naamoy noon? Napakunot ang noon nito. Wala. Maybe it's because I can't smell. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. You can't smell? Wala kayong pang-amoy, sir? Congenital anosmia. Pinanganak akong walang pang-amoy. Napatango-tango na lamang si Aliyah habang gulat na gulat pa rin sa nalaman. So, kahit umutot ako sa mukha niyo, hindi niyo maaamoy? Tumingin ito sa direksyon niya at nalukot ang muka. That's gross. Natawa siya ng mahina. Charot lang, sir. Kidding aside po, kaya pala wala kayong naamoy sa kotse niyo noon kasi wala kayong pang-amoy talaga. Bakit naman mangangamoy sigarilyo yung kotse ko nung time na yun? Siguro may pumasok sa kotse niyo na naninigarilyo. Pero wala akong ibang pinapapasok sa kotse ko noon. Galing ako noon sa business meeting ko from Manila. Posibleng pumasok siya sa kotse mo habang wala ka, sir. Maraming posibilidad. Kung may pumasok man sa kotse ko, sana nakita na yun sa CCTV. Unless, binura nila para hindi sila matrace. Boom! Tumpak! Tama kayo, sir. Pwede ngang ganun ang nangyari. At si Jeremy ang suspect mo sa nangyari sa akin? Wala akong sinasabi, ah. Maang-maangan niya. He's still my brother. Pero sasabihin ko kay Mr. Torillo na paimbestigahan siya. Sinasabi mo nga ay nakita mo siya rin sa lugar kung saan ako na-aksidente. But still, I just don't get it. Kung siya man ang gustong pumatay sa akin, bakit niya gagawin yun? I don't care if it's Celeste dahil hindi ko naman siya kadugo. Pero si Jeremy, just why? Napahinga na lang ng malalim si Aliyah nang mahimigan sa boses ng binata ang lungkot. Huwag ka mag-alala, sir. Tutulungan ko kayong mahanap kung sino talagang gustong pumatay sa inyo. There's no need. Nandiyan naman si Mr. Torillo. Tutulong ako sa ayaw at sa gusto nyo. Nakangiti pang sambit niya. Hindi na ito nakasagot at napailing na lang sa kakulitan niya. Pagbalik nila sa mansyon ay pinakain na niya si Isagani kahit pa ayaw nitong magpatulong. Wala naman itong nagawa dahil talagang makulit siya at gusto niyang alagaan to. Sa buong maghapon ay wala siyang masyadong ginawa dahil natulog lang naman si Isagani at pinalabas muna siya nito sa kwarto. Tatawagin na lang daw siya nito kapag kailangan siya roon. Kaya naman nakipagkwentuhan muna siya sa mga maid na naroon. Ganoon ang naging routine niya sa araw-araw. Sinasamahan lang niya ito tuwing kakain o pupunta sa park. Hindi na muling nagpakita si Jeremy sa kanila. Maging si Mr. Torillo ay ilang araw na rin hindi pumapasok magmula ng utusan ito ni Isagani na imbestigahan ng kapatid nito na si Jeremy. Lumipas din ang isang linggo na hindi niya nakita ang stepmother ni Isagani na si Celeste dahil palagi na itong 10 oras ng gabi kung umuwi. Ngunit isang gabi nang magtungo si Aliyah sa kusina upang uminom ng tubig, ay nagulat siya nang may magsalita sa kanyang likod. Excuse me, who are you? Kaagad niyang ibinaba ang basong hawak at lumingon sa kanyang likod. Nakita niya roon ang isang babaeng nasa 50s na. Maganda, maikli ang buhok at nakasuot ito ng salamin. Nakasuot din ito ng corporate attire na lalong nagpabata sa itsura nito.
Ito ang madrasta ni Isagani. Hindi pa siya nakikita nito, pero nakikita niya ito minsan sa may gate kapag sasakay ng kotse papasok sa opisina. Ay po, ako po si Aliyah, bagong caregiver po ni Sir Isagani. Mahigit 1 linggo na po ako rito. Nakangiting pagpapakilala niya. Naalis ang pagkakunot ng noon nito at napatango. Oh, it's you. I'm sorry, wala na kasi akong time para makilala ang mga nagiging caregiver ni Isagani. Ngayon lang ako maagang nakauwi dahil masakit ang ulo ko. By the way, where is he? Kumusta siya? Nasa kwarto po siya. Ang sabi niya, tatawagin nilang daw po niya ako kapag may kailangan siya. Natawa ito ng mahina. Well, knowing him, hindi talaga mahilig humingi ng tulong ang batang yon. Napangiti siya sa sinabi nito. Oo nga po eh. Kayo po, may kailangan po ba kayo? No worries, aakyat na ako sa taas since masakit ang ulo ko. Tumango siya rito at napangiting muli. Mukha namang mabait ang ginang. Taliwas ang iniisip ni Isagani na may kinalaman ito sa nangyaring aksidente rito. Maya-maya ay narinig niya ang pagsigaw ni Isagani mula sa taas. Kaya naman natatarantang tumakbo si Aliyah paakyat ng hagdan upang magtungo sa kwarto nito. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Isagani na nakaupo sa kama nito at balot na balot ang sarili ng kumot. Nakatingin ito sa harap kung saan naroon ng TV at nakaplay ang isang horror movie sa Netflix. Naka-on ang audio description niyon upang maintindihan ng mga katulad ni Isagani na isang bulag. Sir, bakit kayo sumisigaw? Kunot noon niyang tanong sa binata. Bakit ba ang tagal mo dumating? Kanina pa kitang tinatawag. Inis nitong tugon habang mahigpit ang pagkakahawak sa kumot nito. Nasa baba po kasi ako at umiinom ng tubig. Bakit po ba? Come here. Kumunot ang noon niya. Ha? Bakit po? Basta pumunta ka rito. Umupo ka dito sa kama ko. Nagtataka man ay sinunod niya ang gusto nito. Maraan siyang umupo sa gilid ng kama at nagtatakang tiningnan ng binata. Anong trip ng lalaking to? Bulong niya sa sarili. Nagulat pa siya nang bigla itong napasigaw at mas isinuksok ang sarili sa headboard ng kama. Napatingin tuloy siya sa TV at natawa nang makitang natatakot pala ito sa pinapanood. Nanonood kayo ng horror movie tapos matatakot kayo? Natatawang tanong niya rito. Well, I love horror movies. Ayaw ko lang makakarinig ng mga creepy lullabies katulad ng nasa pinapanood ko ngayon. Natawa siya ng mahina at naisip na lokohin ng binata. Sir, yung mata ng babae natanggal. What? Takot na sambit nito at mas lalong nagsumiksik sa sulok ng kama. Napahagalpak si Aliyah ng tawa sa naging reaksyon nito. Kitang-kita niya ngayon ang pagbusangot ng mukha ng binata dahil sa malakas niyang pagtawa. Are you making fun of me? Hindi nakakatawa. Inis na sambit nito na ikinatigil niya sa pagtawa. Sorry na sir, ang cute niyo lang kasi matakot. Para kayong bata. Tigil ang tawang sagot niya. Ngayon ka lang ba nakakita ng lalaking takot manood ng horror movie? Hindi naman sir. Nakakatawa lang kasi na masungit ka tapos takot ka sa mga ganyan. Hindi ito sumagot at lalo lamang napasimangot. Tinawanan niya itong muli upang asarin lalo. Maya-maya ay napatingin si Aliyah sa TV at laking gulat niya nang makita ang jump scare scene doon. Napasigaw siya at napatakik ng mukha sa sobrang takot at gulat. Hindi niya namalayan na napayakap na siya kay Isagani na ngayon ay nakaawang ang bibig at gulat na gulat sa ginawa niya. Nanlaki ang mga mata niya at hindi nakagalaw kaagad. Napatingala lang siya sa mukha ni Isagani na ngayon ay bakas din ang labis na pagkagulat. What are you doing? Nauutal nitong tanong sa kanya. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga ni Isagani na tumatama sa mukha niya. Tila ayaw na tuloy niyang umalis mula sa pagkakayakap sa lalaki. Pero syempre, nasa katinoan pa rin siya at kaagad humiwalay sa binata na ngayon ay tila tuod na rin at hindi na gumagalaw. Sorry po sir, nagulat lang ako. Sambit niya. Fuck it. Mariing anas nito habang hawak ang puso na parang masakit yun. Napakunot ang noon niya. Sir, bakit po? May masakit po ba sa inyo? No. Don't mind me. Just leave. Anong masakit? Bakit hindi niyo sabihin? Pangungulit niya. Kitang-kita niya kasi na hirap ito habang hawak ang puson. Huwag ka nga makulit. Lumabas ka na sabi. Pagsusungit nito. Sir, hindi ako pwedeng umalis nang hindi ko alam kung ano masakit sa inyo. Remember, caregiver niyo ako.
Napamura ito sa inis bago sumagot. Masakit ang tutot ko, okay? Napakurap-kurap siya sa sinabi nito at napaawang ang bibig. Anong tutot, sir? Hindi ito sumagot kaya naman ay bumaba ang tingin niya sa ibaba ng puso nito na tinatakpan ng mga kamay nito. Muntik na siyang mapabunghalit ng tawa. Mabuti na lang ay natakpan niya ang bibig. And now you're stifling your laugh. Ikaw talaga may kasalanan nito. Kung hindi mo ako niyakap bigla, hindi mabubuhay itong tutot ko. Sir naman, first time mo bang madikitan ng babae at ganyan kaagad ang reaksyon ng tutot mo? Tigil ang tawang tanong niya rito. Yes, ni isang beses walang nakalapit o nakadikit sa akin na babae. Ikaw lang talaga ang may lakas ng loob na yakapin ako ng ganun. Hindi ko kasalanan na nabuhay ang tutot ng dahil lang sa niyakap ko kayo, no? Sabihin niyo rin sa tutot niyo na mag-behave siya. Huwag ka mo siyang tatayo ng basta-basta. Nako, baka makadisgrasya pa yan. Idadamay niyo pa ako. You wish. Lumabas ka na nga. Inis na pagtataboy nito sa kanya. Pinigilan niya ang matawa lalo. Oo na, lalabas na po. Pero sana next time behave na yung tutot niyo. Baka kasi kapag naulit yan, sunggaban niyo ako bigla. Shut up, Aliyah. Just get out, please. Pinamulahan na ito ng tenga kaya hindi na niya napigilan ang matawa ng malakas. Heto na po, lalabas na. Tumatawang sambit niya bago naglakad palabas ng kwarto. Nang maisara ni Aliyah ang pinto ay saka niya lang naramdaman ang tila malakas na tambol na pagkabog ng kanyang dibdib. Mahina niyang tinampal ang magkabilang pisngi dahil naramdaman niya ang pamumula ng mga yon. Haliparot ka, Aliyah. Bakit ka kinikilig dahil lang sa naging epekto mo sa tutot niya? Hello, boss mo yon, okay? Tigilan ng pagpantasya. Mariing bulong niya sa kanyang sarili. Dahil sa nangyari ay hindi na makatulog si Aliyah kahit oras na ng pagtulog. At dahil hindi siya makatulog ay lumabas muna siya at tumambay sa terrace sa labas upang tanawin ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Wala pang 2 minuto na naroon siya ay narinig niya na ang nagkakagulong mga guards ng mansyon. Natanaw niya ang 2 guards na papalapit habang inaalalayan ng isang lalaki. Nagulat pa siya nang makitang si Mr. Torillo yon. Anong nangyari? Gulat na tanong niya nang makitang duguan ang tagiliran ni Mr. Torillo. Hindi namin alam, Aliyah. Nakita na lang namin ang kotse niya sa labas. Tiningnan namin at nakita namin siya ron sa loob. Dadalhin sana namin siya sa ospital pero sabi niya, kailangan ka muna niyang makausap. Sagot ng isang guard. Napatitig siya kay Mr. Torillo na ngayon ay tila hinang-hina. Putlang-putla na rin ang mukha nito. Kaya naman nilapitan niya ito at kinausap. Mr. Torillo, ano pang nangyari? Sino may gawa nito sa inyo? Napangiwi ito sa sakit bago sumagot. Ilang araw akong nagmanman kay Jeremy dahil yun ang utos ni Isagani. Kanina, nahuli niya ako na sinusundan ko siya. Kaya binaril niya ako. Alam ko mangyayari to sa akin kaya nag-set up ako ng dashcam sa kotse ko. Inabot nito sa kanya ang isang dugoang memory card. Nakarecord dyan ng mga pagbabanta niya sa akin, maging sa buhay ni Isagani. Nandyan lahat ng pag-amin niya na siyang nag-alis ng master cylinder ng kotse ni Isagani. Maging ang pagpatay niya sa ama nito na si Crisostomo. Si Jeremy ang gustong pumatay sa kanya at hindi si Celeste. Walang kinalaman si Celeste sa lahat ng nangyaring masama kay Isagani. Natutup ni Aliyah ang sariling bibig habang nanlalaki ang mga mata. Awang-awa siya sa itsura ni Mr. Torillo. Imbis kasi na magpadiretso na ito sa ospital, ay mas inuna pa nito na puntahan siya upang ibigay ang memory card. Nabigla man sa mga pangyayari ay kaagad niya kinuha ang memory card at ibinusa sa suot niyang shorts. Mr. Torillo, kailangan na kayong madala sa ospital. Protektahan mo si Isagani, Aliyah. Ikaw na lang ang magiging kakampi niya ngayon. Parang anak ko na siya. Iligtas mo siya. Ginawa ko to para sa kanya. Para maibalik siya sa dati niyang buhay. Parang pinagha ang puso ni Aliyah nang marinig ang mga sinambit nito tungkol kay Isagani. Damang-dama niya kasi ang pagmamahal na mayroon ito para sa binata. Kaya naman hinawakan niya ang duguan nitong mga kamay. Pangako po, ako ang bahala kay Sir Isagani. Sa ngayon, kailangan niyo munang madala sa ospital. Sige na po. Inalarma niya ang lahat ng mga katulong sa mansyon, maging si Celeste na noon ay napalabas din ng kwarto dahil sa nagkakagulo at nag-iiyakan ng mga maids. Sinabi ni Celeste sa kanya na ito na lamang ang sasama sa ospital.
Binilin pa nito si Isagani sa kanya dahil hindi raw ito pwedeng maiwan mag-isa. Lalo pat hindi pa nito alam kung anong nangyari kay Mr. Torillo. Hindi mapakali si Aliyah habang hinihintay ang tawag ni Celeste. Sinabi kasi nito sa kanya na babalitaan siya nito kaagad kung anong lagay ni Mr. Torillo. Lumipas ang 2 oras at doon lang tumawag si Celeste sa kanya. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya nang sagutin ang tawag. Nakapalibot naman sa kanya ang 4 na maid upang makibalita sa kondisyon ni Mr. Torillo. Hello, Ma'am Celeste? Kabadang bungad niya sa tawag. Matagal na hindi nagsalita si Celeste kaya naman palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya. Hanggang sa marinig niya ang malalim nitong pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Mr. Torillo is gone. Malungkot na saad nito. Nanghina ang mga tuhod ni Aliyah at napaluhod na lang siya. Nakaawang ang bibig at hindi makapaniwala sa narinig. Nagumpisang mag-iyakan ng mga maid na nakaabang sa reaksyon niya. Tila naintindihan ng mga ito ang naging kilos niya. Nawala na si Mr. Torillo. Tahimik siyang napaluha habang tila pinipiga ang kanyang puso sa sobrang sakit niyon. Batid niya na hindi pa sila masyadong matagal na magkakilala ni Mr. Torillo. Ngunit napakabait nito sa kanya kaya naman nasasaktan siya ngayon sa pagkawala nito. Nag-iiyakan sila roon nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Isagani. Kunot ang noo nito habang nakatanaw sa kanilang direksyon. What's with the noise? Hindi ba kayo magsisitulog? Banas na tanong nito sa kanila. Sir, si Mr. Torillo po. Humihikbing sambit niya. Hindi alam kung paano sasabihin sa binata ang nangyari. Mula sa pagkakaluhod ay tumayo siya upang lapitan ng binata. Kitang-kita niya ngayon ang kaba sa mukha nito. What about him, Aliyah? At bakit ba ang ingay niyo? Hindi ba kayo... Sir, wala na si Mr. Torillo. Pinatay siya ng kapatid mo. Pinatay siya ni Jeremy. Walang prenong sambit niya. Umawang ang bibig nito at ilang segundong natigilan bago napailing at pagak na tumawa. Hindi totoo yan. Stop joking, Aliyah. This is not funny, okay? Sir, nasa akin ang memory card na naglalaman ng dashcam recordings ni Mr. Torillo. Doon mapapakinggan mo pag-amin ni Jeremy na siyang nag-alis ng master cylinder ng kotse mo, maging ang pagpatay sa ama mo. Inamin niya lahat yun kay Mr. Torillo. Pinilit makaparito kanina ni Mr. Torillo para ibigay sa akin ng ebidensya at ibilin kanya sa akin. Nagtagis ang mga bagang ng binata. Kitang-kita ni Aliyah kung paano kumuyom ang mga kamao nito habang marahas ang bawat paghinga. Sir, narinig mo ba ang sinabi ko? Wala na si Mr. Torillo. Pinatay siya ni Jeremy. Masamang tao ang kapatid mo. Yeah, I heard you. Tangi na sabi nito na ikinagulat niya. I just want to rest. Tell Celeste to take care of everything. Bigla na nitong isinarado ang pinto at napatulala na lang si Aliyah sa naging reaksyon nito. Tila hindi ito apektado sa kanyang ibinalita. Tila wala itong pakialam kay Mr. Torillo at hindi niya yun matanggap. Kaagad siyang nagtungo sa nakasarang pinto ng kwarto at kinatok yun ng sunod-sunod. Sir Isagani, bakit? Namatay si Mr. Torillo tapos ganyan lang ang reaksyon niyo? Ganyan ba kayo kawalang puso? Matagal siyang nagserbisyo sa inyo. Hindi siya umalis kahit paulit-ulit mong pinaparamdam sa kanya na hindi mo siya kailangan. Bakit kayo ganyan? Umiiyak niyang sigaw habang paulit-ulit na hinahampas ang pinto. Napatigil lang si Aliyah sa ginagawa nang makarinig siya ng malakas na pagkabasag ng mga gamit sa loob ng kwarto ng binata. Kaagad siyang naalerto at kinuha ang duplicate niya ng susi na ibinigay sa kanya ni Mr. Torillo noon para sa emergency. Nagawa niyang buksan ang pinto at nakita niyang nakasalampak sa sahig si Isagani at nakasandig sa gilid ng kama. Nakasabunot ang mga kamay nito sa sariling buhok at humahagulgol. Nasa harap nito ang mga basag na flower vase. Sir Isagani? Tawag niya. Hindi ito sumagot at tanging panaghoy lamang nito ang narinig niya. Parang pinipiga ngayon ang dibdib niya habang pinapanood itong umiiyak. Nagkamali siya sa inisip niya na hindi ito apektado dahil damang-dama niya ang pighating nararamdaman nito ngayon. F*** this! Paulit-ulit nitong hinampas ng kamay ang ulo habang walang tigil sa pagtangis. Kaagad niya itong nilapitan upang pigilan sa pananakit sa sarili. Sir, tama na po. Huwag niyo nasaktan ang sarili niyo. I fucked up, Aliyah. He treated me like his own son. But all I did was to shut him out.
Pinaramdam niya sa akin na hindi ako mag-isa nung nawala si Dad. Kahit paulit-ulit ko siyang tinaboy, hindi niya ako sinukuan. I took him for granted dahil akala ko hindi siya mawawala sa tabi ko. Pero ngayon wala na siya. Sabihin mo sa akin, Aliyah, paano pa ako makakabawi sa kanya? Paano pa ako hihingi ng tawad sa kanya kung wala na siya? Napapikit si Aliyah kasabay ng pagpatak ng mga luha. Hindi na niya napigilan na lumuhod sa harap ni Isagani upang yakapin to. Tama na, sir. Mahal ka niya. At tiyak ako na hindi siya matutuwa na sinisisi mo ang sarili mo sa nangyari sa kanya. Kung may sisisihin man dito yung kapatid mong si Jeremy, kailangan natin siyang ipakulong, sir. Siyang dahilan kung bakit namatay ang ama mo. At siya rin ang dahilan kung bakit nasa ganyang sitwasyon ka. Kaya, sir, tatagan mo ang loob mo. Hindi ka mag-isa. Sasamahan kita at dito lang ako sa tabi mo. Naalala mo nung nasa ambulansya ka? Hinawakan ko ang kamay mo kaya kumalma ka. Mula ngayon hahawakan ko palagi ang kamay mo tuwing pakiramdam mo mag-isa ka. Tila may mahika ang mga salitang binitiwan ni Aliyah sapagkat huminto sa pag-iyak si Isagani. Kumalas siya mula sa pagkakayakap dito at napatitig sa magagandang mata ng binata. Nakaawang ang bibig nito, basa ang pisngi dahil sa walang tigil na pagluha. Puno ng samot-saring emosyon ang mga mata nito at hindi inasahan ni Aliyah ang sumunod nitong ikinilos. Hinawakan ng binata ang magkabilang pisngi niya at inilapit ang mukha upang halikan siya sa labi. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya nakagalaw kahit papatuloy na sinisiil ng binata ang kanyang mga labi. Maya-maya ay binitiwan na siya nito at wala siyang nagawa kung hindi ang hawakan ng mga labi niyang hinalikan nito. Hindi ito nagsalita at maging siya ay hindi alam ang sasabihin. Napatitig na lang si Aliyah rito habang ang puso niya ay halos sumabog na sa sobrang lakas ng tibok niyon. Hindi na lang niya yun pinansin sapagkat pareho pa silang nabigla sa nangyari kay Mr. Torillo at hindi tamang pag-usapan ng halik na yon sa pagkakataon na yon. Ilang minuto siyang nanatili sa tabi ng walang imig na si Isagani hanggang sa pumasok sa kwarto si Celeste na kababalik lamang mula sa ospital. I'm taking care of everything, Isagani. And nakausap ko ang anak at asawa ni Mr. Torillo. Panimula ni Celeste. Ang sabi nila, may pinirmahang agreement si Mr. Torillo sa ospital na kapag may nangyaring masama sa kanya, idodonate niya ang cornea niya para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Aliyah sa narinig. Kaagad niyang tiningnan ang reaksyon ni Isagani. Gulat na gulat din ito. Why would he do that for me? Bakit ang bait-bait pa rin niya sa akin? Bakit hindi niya inisip muna ang sarili niya bago ang kapakanan ko? He's always like that. At ako, anong ginawa ko para sa kanya? Simply because he loves you, Iho. Kung ako rin ang nasa kalagayan niya, gagawin ko rin ang ginawa niya para lang makakita ka na. In case you're not aware, I care for you, Isagani. Alam ko na wala ka pa ring tiwala sa akin, pero hindi ko inaagaw ang kumpanya mo mula sa'yo. Nandoon ako pansamantala para may mabalikan ka pa kapag nakakita ka na. I loved your father as much as I love you as my own son. Kaya sana, itigil mo na kung ano man ang iniisip mo tungkol sa akin. Yun tungkol sa mga canceled na cornea donors mo, lahat ng yun ay coincidence lang. Wala akong kinalaman doon. And I hope you believe me kahit ngayon lang. Hindi nakasagot si Isagani at napayuko lamang na tila nasa malalim na pag-iisip. Bumuntong hininga si Celeste at binalingan si Aliyah. Aliyah, we have to move faster. Ipakita natin sa mga pulis ang laman ng memory card na binigay sa'yo ni Mr. Torillo. Kailangan mahuli na ngayong gabi si Jeremy bago pa siya makatakas. I'll use my connections to hunt him down. Tumango si Aliyah at saka dahan-dahang tumayo. Nagulat pa siya nang hawakan ni Isagani ang mga kamay niya at marahan ding tumayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Ang sabi mo, hahawakan mo ang kamay ko. Hold me while I'm still grieving, Aliyah. Bulong nito. Napalunok siya at napatingala sa binata. So, ako yung substitute ng tungkod mo, sir? Whatever you think. Basta dito ka lang sa tabi ko. Nakagat ni Aliyah ang ibabang labi kasabay ng tila paglilipara ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Tumikhim si Celeste kaya naman napatingin si Aliyah rito. Binigyan siya nito ng malisyosong tingin kaya napaiwas na lang siya rito ng tingin. Hindi naman niya maalis ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Isagani dahil masarap yun sa pakiramdam. Tila naaalis niyon ang lungkot na nararamdaman niya sa pagkawala ni Mr. Torillo. Celeste, I know I've been a jerk to you, but thank you for not giving up on me. I appreciate your efforts, and I'm so sorry for doubting you.
Sambit ni Isagani na ikinagulat ni Aliyah. Napatingin tuloy siya kay Celeste na ngayon ay nakangiti na ng maliit pero tila maiiyak. No worries, Isagani. For now, kailangan muna nating mahuli si Jeremy para malaman din natin kung bakit niya ginagawa to. Tumango si Isagani bilang sagot. Magkakasama silang pumunta sa police station upang i-report ang nangyari at upang ibigay ang memory card na naglalaman ng confession ni Jeremy sa mga krimen nitong ginawa. Gulat na gulat silang lahat. Dahil sa koneksyon ni Isagani at Celeste, naging mabilis ang proseso at nahanap kaagad ang lokasyon ni Jeremy na noon ay nasa bahay nito sa San Juan. Nahuli ito sa aktong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Doon nila nalaman na mahigit 6 na buwan na palang namayapa ang ina ni Isagani dahil sa sakit na pneumonia. Why didn't you tell me that our mother is dead? Pigil ang galit na tanong ni Isagani kay Jeremy. Nahuli na si Jeremy at nakaposes na ang mga kamay nito habang nakaupo sa tapat ng mesang kinauupuan nilang tatlo ni Celeste at Isagani. Nasa magkabilang pwesto naman ang 2 pulis na nagbabantay. Kanina pa nakakuyom ang mga kamaon na Aliyah habang nakikita ang nakakainis na ngisi sa mga labi ni Jeremy. Tila wala itong bahid ng pagsisisi sa mga krimen na ginawa nito. Nagulat na lang siya nang biglang hampasin ng malakas ni Isagani ang mesang kaharap nila. Answer me for fuck's sake! Bakit hindi mo sinabi sa akin na wala na si Mommy? Bakit mo pinatay si Dad? Bakit ginawa mo to sa akin? At bakit pati si Mr. Torillo? Just why? Anong kasalanan ko sa'yo? Naglaho ang ngisi sa mga labi ni Jeremy. Simple lang. Dahil kahit sa huling hininga ni Mama, kayong unang pamilya niya gusto niyang makasama. Kitang-kita ni Aliyah kung paano lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Isagani nang marinig ang sagot ni Jeremy. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Jeremy. Bago siya mamatay, wala siyang ibang pinaramdam kung hindi pagsisisi na iniwan niya kayo ng daddy mo. Para sa isang anak na walang ibang ginawa kundi mandimos ng atensyon at pagmamahal mula sa ina niya. Masakit para sa akin na nandun ako pero ibang pamilya ang hanap ni Mama. Kapatid kita, Kuya Isagani. Pero kapag gumagamit ako ng pinagbabawal na gamot, nagagawa ako mga bagay na hindi ko kayang gawin. Nakakaya kong gumawa ng masama. Wala namang mawawala sa akin eh. Wala na si Mama. Iniwan na rin naman kami ni Papa bago pa nawala si Mama. Kaya anong ikakatakot ko? Sira na ang buhay ko kumpara sa'yo, Kuya. Isa kang CEO, tapos mahal na mahal ka pa ni Mama. Kaya inggit na inggit ako sa'yo eh. Kaya ginusto kong mawala lahat sa'yo kasi naiinggit ako sa'yo. If you hate me that much, bakit dinamay mo pa si Mr. Torillo? At bakit pati si Dad hindi mo pinalampas? Nag-aalam ang galit na tanong ni Isagani. Dahil ang daddy mo naman talaga mahal ni Mama at hindi ang papa ko. Dapat lang sa kanya yun dahil ayaw kong maging masaya ka, Kuya. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Naiintindihan mo na ba kung gaano kita kinasusuklaman? Araw-araw kapag nakikita kita sa park na mag-isa at walang nakikita, tuwang-tuwa ako. Ako ang may gawa sa'yo niyan eh. Kung hindi nga lang dumating tong epal mong caregiver, hindi mo malalaman na ako nag-alis sa master cylinder ng kotse mo. Akalain mo yun? Kung wala siya, hanggang ngayon ay hindi mo pa sana alam na tinatraidor kita. Isa pa yung butler mo pakialamero. Nakialam pa kasi eh. Ayoko pa naman na sinusundan ako. Napansin ko yung kotse niya na nakasunod sa akin kaya kinatok ko ang salamin ng kotse. Binuksan niya pero siya pa ang nagmatapang kaya naginit ang ulo ko. Nilabas ko yung baril ko tapos nakipag-agawan siya. Tapos, boom! Nabaril ko siya sa tagiliran. Hindi ko naman alam na may dashcam shot na i-record lahat ng mga pinagsasabi ko habang pinapanood ko siyang mamilipit sa sakit. Sayang at nagawa niya pang paharurutin ng kotse niya, kaya hindi ko siya natuluyan. Pero nakakatuwa lang dahil hindi niya rin pala kinaya yung tama niya sa tagiliran. Humalakak ito ng malakas na tila nasisiraan na ng bait. Fuck you, Jeremy! Galit na sigaw ni Isagani at kaagad hinablot ang damit ni Jeremy sa sobrang panggigigil. You'll rot in jail. You hear me? Walang kapatawaran ang ginawa mo kay Dad at kay Mr. Torillo. Mabubulo ka sa kulungan. You piece of shit. Wala kang puso. Hayop ka. Kaagad hinawakan ni Aliyah ang kamay ni Isagani na siyang nagpatahimik at nagpakalma dito. Napatingin ito sa kanyang direksyon at tila piniga ang kanyang puso nang makita ang matinding sakit sa mga mata nito habang tahimik na dumadaloy ang mga luha mula roon. Batid ni Aliyah na hindi sapat ang paghawak niya sa mga kamay nito upang mabawasan ang sakit na nararamdaman nito. Ngunit katulad ng pangako niya rito, hindi siya umalis sa tabi nito kahit pa nang isagawa na ang corneal transplant ng binata kalaunan.
Naging matagumpay ang operasyon at kinailangang magsuot ni Isagani ng eye shield habang nagpapagaling ito sa mansyon. Hindi alam ni Aliyah kung nakakakita na ito dahil hindi ito nagsasalita mula nang maoperahan ito. Palagi itong tahimik at walang imi kahit kinakausap niya. Ang sabi ng doktor ay mataas ang chance na nakakakita na si Isagani. Ngunit hindi pa yung ganoon kalinaw sapagkat kailangan pang mag-heal ng bagong cornea nito. Nang medyo maayos na ang kalagayan ni Isagani, pumunta sila ni Aliyah kasama si Celeste sa bahay ni Mr. Torillo sa San Nicolas. Naroon ng asawa at anak ni Mr. Torillo at nagpasalamat ang mga ito kay Isagani at Celeste dahil ang mga ito ang gumastos ng lahat upang magkaroon ng maayos na libing ang Ginoo. Malaki rin ang ibinayad ng kumpanya sa matagal na paninilbihan ng Ginoo sa pamilya ni Isagani. Nais ng binata na kahit wala na ang butler, magkaroon pa rin ng komportableng buhay ang mag-iina nito. "Sir, ayos lang ba kayo?" Untag ni Aliyah kay Isagani. Nakaupo ito sa mahabang upuan na gawa sa kahoy sa labas ng mansyon. Kauuwi lang nila mula kina Mr. Torillo. Lumingon ito sa kanya at otomatikong kumalabog ng malakas ang kanyang dibdib nang magtama ang mga mata nila. Muli na naman niyang naalala ang halik na iginawad nito sa kanya ilang araw na nakaraan. Ni minsan ay hindi nila yun napag-usapan sapagkat masyadong magulo at masakit ang sitwasyon para dito. Napabuntong hininga siya at umupo sa tabi nito. "Sir, hanggang kailan ka hindi magsasalita? Hindi ko alam kung nakakakita ka na o hindi. Gusto kong isipin na nakakakita ka na kasi sabi ng doktor successful naman ang operasyon mo. Hindi ka na rin humahawak ng tungkod, tapos nakakapaglakad ka na kahit saan mo gusto pumunta. Pero bakit ayaw mong magsalita?" Hindi pa rin ito sumagot, kaya naman napairap siya at napayuko sa maliit na batong nasa paanan niya. "Hindi ko tuloy maiwasan isipin na kaya ayaw mong magsalita kasi napapangitan ka sa akin. Siguro nung unang beses mong makakita ulit, nadismaya kasi itsura ko, sir." Pagbibiro niya. "Mas maganda kasi inakala ko, Aliyah." Sagot nito na ikinagulat niya. Natuod siya sa kinauupuan at nanlalaki ang mga matang napalingon kay Isagani. Kumabog ng malakas ang dibdib niya nang makitang sinalubong nito ang mga mata niya. Yun ang unang pagkakataon na nagkatitigan ng ganoon ang kanilang mga mata. Kaya naman ay ganun na lamang ang pagwawala ng kanyang puso. "Sir Isagani?" Hindi makapaniwalang sambit niya. Halata naman na nakakakita na ang binata dahil binigyan siya nito ng isang tipid ng ngiti habang hindi siya nilulubayan ng titig. Umismid ito sa reaksyon niya. "You look surprised." Dahil sa sobrang pagkabigla ay nahampas niya ito sa balikat. "Pwisit ka, sir." "Ouch! What the hell? Ang bigat ng kamay mo." Reklamo nito habang hinihimas ang nasaktang balikat. Sorry, kayo naman kasi nanggugulat." "Saan ka nagulat? Dahil finally nagsalita na ako? O dahil sinabi kong maganda ka?" Pareho. Ay, dahil nagsalita na kayo." "Ay, bakit ba kasi hindi kayo nagsalita mula nang maoperahan kayo? Nagugulat ako sa inyo eh." Umirap ito at tumingin sa harap na tila may malalim na iniisip. "Bakit hindi mo ako tinatanong tungkol sa halik na yun?" Sa halip ay tanong nito. Napapikit sa inis si Aliyah dahil talagang pinaalala pa nito ang halik na hindi nagpatulog sa kanya nitong mga nakaraang mga araw at linggo. Bakit kita tatanungin tungkol doon, sir? Ang dami-dami nangyari. Uunahin ko pa ba yun?" Patay mali siya niyang tugon. "Didn't you like it?" Tumingin to sa kanya ng may ngisi sa mga labi. Gusto tuloy niyang magtatalon sa kilig dahil napakagwapo nito sa ginawa. Gusto? Ay, hindi ko alam." Nauutal niyang tugon. Gusto niyang batukan ng sarili sa mga pinagsasasabi niya. "Hindi mo alam kung nagustuhan mo ang halik ko sa'yo?" Bakit naman kasi kailangan niyo pang itanong yan, sir? Sa caregiver niyo ako, dapat hindi niyo ginawa yun. Dapat nga magpasalamat ka dahil hindi kita sinampal." "Well, you didn't slap me so it means nagustuhan mo ang halik ko." Sambit nito bago ngumiti ng nakakaloko. "Hala siya? Hindi ka rin assuming ano? Nabigla lang ako kaya hindi kita nasampal, sir." "Stop calling me sir. I want you to call me by my name." Seryoso nitong sambit. "Paano kung ayaw ko, sir? Amo kita tapos gusto mo first name basis tayo?" "Because that's what I want, Aliyah. Kapag kumontra ka pa, hahalikan kita hanggang sa magmakaawa kang ituloy ko. Ano, mamili ka?" Pagbabanta pa nito. Napakurap-kurap lang siya at hindi makapaniwalang napatitig sa gwapo nitong muka. Sino ba naman kasi ang tatanggi na mahalikan ng isang gwapong lalaki na katulad ni Isagani? Ayaw man niya aminin ay nagustuhan niya talaga ang halik nito.
Pero syempre hindi siya aamin. Oo na, hindi na kita tatawaging sir. Pagsuko niya. Good. But still, I want to say sorry for making you uncomfortable because of that kiss. Hindi ko dapat ginawa yun nang walang paalam sa'yo. Tila kumirot ang dibdib niya sa sinabi nito. Parang nagsisisi kasi ito sa halik na iginawad nito sa kanya. So, nagsisisi ka na hinalikan mo ako? Kagad itong umiling at ngumiti sa kanya. It's one of the best moments of my life, Aliyah. Nag-init ang pisngi niya sa isinagot nito. Sa isip niya ay gusto niyang magsisigaw sa kilig. Hindi ko rin alam na gagawin ko yun. Basta nung hawakan mo ang kamay ko habang nasasaktan ako sa pagkawala ni Mr. Torillo, parang naglaho lahat ng bigat sa dibdib ko. Katulad nung nasa ambulansya ako. May kakaibang epekto sa akin ng presensya at mga kamay mo para mapakalma ako. It was an overwhelming feeling, so I had to kiss you. I'm not sorry for kissing you. I'm just sorry for making you feel uncomfortable. Napatango na lang siya at tinigilan ang mapangiti. Okay, apology accepted. Ngumiti itong muli sa kanya at bumuntong hininga habang tila may inaalala. You know what? After my operation, nakakita na ako kaagad after ilang days na inalis na ang mga patches ko sa mata. At ikaw ang unang hinanap ng mga mata ko. Natigilan si Aliyah sa sinabi nito at pinamulahan ng muka. Hindi tuloy siya nakapagsalita at napaawang na lang ang bibig habang hinihintay ang mga susunod nitong sasabihin. Nung wala pa ako nakikita, I've always wondered kung ano itsura mo. And there, I saw how beautiful you are. You have big round eyes, small but pointed nose, and plump lips. Kaya hindi ako nagsasalita nitong nagdaang mga araw dahil ayokong isipin mo na magaling na ako. Saad pa nito na lalong nagpainit ng kanyang pisngi. Bakit naman, sir? I don't want you to leave. Kapag kasi magaling na ako, aalis ka na. Hindi na kita magiging caregiver. Wala ka nang magiging rason para manatili sa tabi ko. You see, Aliyah, I felt how pure your heart is. Kahit wala akong nakikita, nararamdaman ko na totoo ka. Na genuine ka. At sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng katulad mo. That's why somehow, nagawa mong tibagin ang pader na nasa puso ko sa maikling panahon na magkasama tayo. I don't know if it's because of your noises, yung pagiging makulit mo, yung tawa mo, yung paghawak mo sa kamay ko. I really don't know. Basta ang alam ko, I have this growing feeling for you inside my chest. And I don't want to get rid of it. I wanted to embrace it, Aliyah. I want to know more about you. Napanganga na lang si Aliyah sa mga inamin ni Isagani na tila hindi maiproseso ng utak niya na sinasabayan pa ng kanina pang pagwawala ng kanyang puso. So, please bear with me, Aliyah. I'm still hurting dahil sa pagkawala ni Mr. Torillo at sa pagtatraidor ng kapatid ko. But I assure you, totoo tong nararamdaman ko. Gusto kitang mas makasama. Ayokong umalis ka. Napaiwas ng tingin si Aliyah sa binata dahil hindi na niya kinakaya ang mariin nitong pagkakatitig sa mga mata niya. Hindi ako aalis. Tugon niya habang nakaiwas pa rin ang tingin. Thank you, Aliyah. Muli siyang tumingin sa binata at halos hindi na siya makahinga nang makitang hindi pa rin ito lumulubay mula sa pagkakatitig sa kanya. Tumikhim siya kunwari at umayos ng pagkakaupo. Baka matunaw ako Biro niya pa. Sinasamantala ko lang dahil ngayon lang ako naging malayang titigan ka. Gandang-ganda ka sa akin, no, sir? I won't deny it. Natatawa nitong tugon bago tumingin sa harap at malalim na bumuntong hininga. In 2 weeks, babalik na ako sa kumpanya ko, Aliyah. At sana kasama pa rin kita. I've been waiting for this. At hindi ko inakala na si Mr. Torillo pang magiging dahilan kung bakit ako makakabalik sa kumpanya ko. He fulfilled his promise by giving me his cornea. At habang buhay kong pagpapasalamat sa kanya yun. Malungkot siyang napangiti habang inaalala si Mr. Torillo. Pero alam mo, sigurado ako na masaya siya ngayon kasi makakabalik ka na sa dati mong buhay at nakita mo kung sino talaga mga taong dapat mong pagkatiwalaan. Si Ma'am Celeste. At ako. Nakakatawa lang dahil kinailangan ko pang maging bulag para mapagtanto ko yun, Aliyah. Hindi naman kasi nakikita ng mga mata natin yung mga taong dapat nating pagkatiwalaan. Kayang-kayang magkunwari ng iba na mabait sa'yo. Nalilin lang ang mga mata. Pero kapag may mabuting puso ang taong nakapaligid sa'yo, hindi mo kailangan makakita para lang maramdaman na totoo sila. I know. I just miss him, you know. He's like a father to me. Nandyan lang naman siya Sigurado ako na nakangiti siyang pinapanood ka.
Ngumiti ang binata sa kanya at hinawakan ang kamay niyang nakapatong sa kanyang hita. Paano na lang ako kung wala ka, Aliyah? Hindi siya nakasagot ngunit nag-uumapaw naman ang kilig na nararamdaman niya habang hawak nito ang kamay niya. Lumipas sa mga araw at tuluyan ng bumuti ang paningin ni Isagani. Hindi rin nagtagal ay bumaba na rin sa pwesto si Celeste upang bigyan ng daan ang pagbabalik ni Isagani sa kumpanya nito. Naglalakad ngayon si Aliyah habang katabi niya si Isagani. Kakababa lang nila mula sa mamahalin nitong kotse. Patungo sila ngayon sa matayog na building ng Zamora Realty. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Isagani nang makita ang nagkukumpulang mga reporters sa entrada ng building. Pigil-pigil ang mga ito ng mga security guards, ngunit nakalusot ang iba nang makita si Isagani. Stay with me, Aliyah. Bulong ni Isagani sa kanya nang makitang papalapit ang ibang mga reporters. Kabado man ay tumango na lang siya dito. Nakasuot siya ngayon ng simpleng puting dress. Naka-half ponytail siya na nilagyan ng puting ribbon. Simple yun, ngunit makailang beses siyang pinuri ni Isagani kanina nang makita ang suot niya. Kaya naman malakas ang loob niya na mukha siyang tao na haharap sa media. Kailangan niyang gawin yon dahil sa pangako niya sa binata na mananatili siya sa tabi nito kapag bumalik na ito sa kumpanya. Kaya't naroon siya ngayon. Pilit inaalis ang takot at kabang nararamdaman dahil sa unti-unti niyang pagyakap sa mundong mayroon ng lalaking nagugustuhan at sigurado siyang may puwang na sa puso niya. Napatigil silang dalawa sa paglalakad nang unti-unti na silang palibutan ng mga reporters. Nagbato ang mga ito ng mga katanungan ukol sa pagbabalik ni Isagani sa kumpanya. Mr. Isagani, bilang may-ari ng isa sa pinakamalaking real estate company dito sa San Diego, anong nararamdaman mo ngayong makakabalik ka na sa kumpanya mo? Tanong ng isang babaeng reporter. To be honest, I've been waiting for this moment na makabalik ako sa kumpanya ko. But at the same time, my heart still aches for what happened to Mr. Torillo. He was like a father to me. Sagot ni Isagani. Nahuli na po ang taong pumatay sa kanya at sa ama mo. Nais lang namin kumpirmahin kung ang taong pumatay sa kanila ay siya ring dahilan kung bakit ka na-aksidente at nawala ng paningin? Yes, and he's my half-brother. Nakakulong na siya at sisiguraduhin ko na hindi siya makakalabas pa ng kulungan. Sagot muli ni Isagani, bagamat ramdam ni Aliyah ang pagkuyom ng kamao nito. Ano namang masasabi mo sa naging takbo ng kumpanya mo habang wala ka? Well, I'm very grateful to my stepmother Celeste. Hindi niya pinabayaan ang kumpanya ko. I've been doubting her true intentions since she came to our lives. Pero napatunayan niya na mahal niya ang kumpanya katulad ng pagmamahal niya kay Dad. As of now, she went back to her own farm, her very own business before she got married to my father. Kamusta ka naman, Mr. Zamora? Maaari ba naming malaman kung sinong babaeng kasama mo ngayon? She's my girlfriend. Aside from Mr. Torillo, she has been with me since my dark days. Kaya dapat lang nakasama ko siya ngayong unti-unti na ulit akong bumabangon. Mabilis at nakangiti pang sagot ni Isagani na ikinagulat ni Aliyah. Patago niya itong sinundot sa tagiliran at napatingin naman ito sa kanya. What? Pabulong nitong tanong. Ngumuso siya rito. Wala sa usapan niyo na. Doon din naman tayo pupunta. Napapangiting sagot nito. Nagbato pa ng iba't ibang katanungan ng ilang reporters, ngunit hindi na yun sinagot pa ni Isagani. I'm sorry, my girlfriend is throwing a fight right now. Ayaw niyang nasisikipan. Sambit ni Isagani bago siya nito hinila palabas sa kumpulan. Hindi na rin nagpumilit ang mga reporters dahil pinigilan na ang mga ito ng mga security guards. Malaki ang ngiting binati si Isagani ng guard na nasa entrada. Welcome back, Sir Isagani. Ang ganda ng girlfriend niyo. Bati nito. Kaagad pinamulahan ng mukha si Aliyah sa narinig, lalo pa nang hawakan siya ni Isagani sa bewang at kinabig palapit dito. Thank you. Tanging nasabi ni Isagani. Nagpatuloy sila sa paglalakad at bawat staff na makakasalubong nila ay malalaki ang mga ngiti na bumati sa binata. Ang iba sa mga ito ay nakangiti pa kay Aliyah kaya ngumiti rin siya pabalik. They like you. Bulong sa kanya ni Isagani. Pumasok sila sa kakabukas lang na elevator. May pinindot itong numero doon at nag-umpisa ng umakyat pataas ang elevator. Sure ka na gusto nila ako? Nakangiti lang naman sila ng ganun dahil kasama kita. Pero kung hindi, baka nasungitan pa ako ng mga yun. Nakangusong sambit niya. Hindi rin naman kita gusto nung una. Pero nung nakasama kita sa araw-araw, I eventually fell for you. Kung nahulog ako sa'yo sa maikling panahon, sigurado akong ganun din sila kapag mas nakilala ka pa nila. And don't worry, kahit ayaw nila sa'yo, gusto pa rin kita. Kinagat ni Aliyah ang ibabang labi upang pigilan ang mapangiti.
Ilang buwan na rin magmula nang maging caregiver siya ni Isagani at hindi niya akalain na masusungkit niya ang puso nito at makakasama niya ito ngayong babalik na ito sa pagiging CEO ng sarili nitong kumpanya. Gustong gusto mo talaga ako, no? Pinakilala mo ba akong girlfriend mo? Hindi ka ba nahihiya? Nakangusong tanong niya habang nakatingin sa pulang araw na umiilaw pataas. Bakit ako mahihiya? Walang dapat na ikaya sa'yo, Aliyah. I'm proud to show you off because 1, you're beautiful. And 2, you're an amazing girl. Kung hindi nila yung nakikita, pues ako kitang-kita ko. Besides, you don't need to think about what others say about you. Mahalin mo lang ako, yun lang. Just focus on me and I'll give you everything you need. Hindi na niya napigilan ang mapangiti. Nilingon niya ang binata at napatigil nang makitang titig na naman to sa kanya. You know what? Mukhang nagsisisi na ako na pinakilala kita sa mga reporters. Bakit naman? I mean, I've exposed a gorgeous woman like you on national TV. Baka mamaya magkaroon pa ako ng mga kaagaw. Sus, wala na mga agaw sa akin. Sayong-sayo na ako eh. Maya-maya ay natigilan siya at unti-unting nanlaki ang mga mata. Nakita na lang niya na nakangisi ng nakakaloko si Isagani habang napapailing. So, gusto mo na rin talaga ako? I knew it, Aliyah. Kahit hindi mo sabihin, nahahalata ako. You always stare at me kapag hindi ako nakatingin. I could feel it. Napanganga siya sa mga sinabi nito. Hoy, hindi ah. Aliyah, stop it. It's okay. No need to deny it. Proud pa nitong sambit. Napapahiyang napakamot na lang siya sa kanyang batok. Wala na siyang dapat itanggi dahil totoo naman ang sinasabi nito. Gusto niya ang binata at araw-araw ay lumalalim yon. Can I kiss you, Miss Caregiver ng buhay ko? Tanong nito sa ilang segundong pananahimik nila. Kinagat niya ang ibabang labi. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib niya, lalo pa ngayon na sobrang lapit na nito sa kanya. Napangiti na lang siya dahil hindi na niya kayang pigilan ang nararamdaman para sa binata. Hindi na niya hinintay na halikan siya nito at kusa na siyang tumingkayad upang halikan to sa labi. Naramdaman ni Aliyah ang pagngisi ng binata bago siya nito niyakap sa bewang at hinalikan siya pabalik. Nanatili sila sa ganoong sitwasyon at sa bawat pagputol ng halikan nila ay pareho silang tumatawa sa labis na ligayang nararamdaman. Muling nagtagpo ang mga labi nila at hindi nila inasahan na bubukas na ang pinto ng elevator. Mabuti na lang at naitulak niya kaagad si Isagani at inayos niya kaagad ang suot na damit. Pumasok ang mga staff at binati si Isagani na ngayon ay pigil-pigil ang ngiti sa mga labi. Gustong sumabog ng dibdib ni Aliyah sa labis na kaba at ligayang nararamdaman. Wala na. Nahulog na talaga siya kay Isagani. Lumipas pa ang isang buwan at kinuha ni Celeste si Aliyah bilang manager sa fish farm nito. Natuwa siya dahil magkakaroon siya ng pagkakaabalahan tuwing nasa opisina si Isagani. Doon pa rin naman siya sa mansyon umuwi upang pagsilbihan ng binata. Yun lamang ang tanging paraan upang ipakita ang pagmamahal na meron siya para dito. At ang pagpapasalamat niya dahil minahal siya nito at tinanggap ng buo. Kaya naman hindi na nila pinatagal pa at nagdesisyong maging opisyal ng magkasintahan. Naging masaya ang bawat araw nila at wala nang mahihiling pa si Aliyah dahil batid niya na totoong nagmamahalan sila. Hindi rin nagtagal ay nagdesisyon siyang kausapin ang kapatid niyang si Micaela. Nais niya kasi na maging maayos ang relasyon nila ng kapatid niya at maging sa ama niya. Sinamahan siya ni Isagani papunta sa bahay nila. Naging maganda naman ang pag-uusap nila ng kanyang tatay Jojo at ng kanyang kapatid na si Micaela. Humingi ang mga ito ng tawad sa kanya maging ang stepmother niya na si Clarita. Mukhang napabuti pa yung pagbuyo ko sa'yo na saluhin ng trabaho ko ah. Nakahanap ka pa ng true love mo. Mapang-asar na sambit ng kapatid niya. Oo nga anak. Sana naman ay maging maganda ang relasyon yung dalawa at tumagal. Saad naman ng kanyang tatay Jojo. Siyempre naman po. Hindi ko na gustong bumitiw pa sa kanya, Papa. Bukod sa inyo, pamilya ko na siya. Saka mag-isa na lang po si Isagani, kaya sasamahan ko siya at di iiwan. Nakangiting sagot niya. Nasaan nga ba siya? Tanong ng stepmother niya na si Clarita. Nasa kotse po siya. Gusto niya kasing hayaan muna na makapag-usap tayo. Tatawagin ko lang po siya. Sambit niya bago pinuntahan si Isagani sa kotse nito. Malalaki ang mga ngiti ng kanyang ama, kapatid at maging ng madrasta nang makita ang gwapong kasintahan niya. Nakasuot pa ito ng suit at nakangiti ng malaki. Isagani, si Papa at si Tita Clarita nga pala. Pa, Tita, si Isagani po boyfriend ko. Si ate naman kilala mo na dati pa. Nagmano ang binata sa dalawang matanda. Magandang gabi po sa inyo.
Kay gwapong bata, anong gayuma kaya ang pinakain sa'yo ng anak ko, no? Pabirong tanong ng kanyang tatay Jojo. Tay naman, sadya lang maganda ang anak nyo. Biro niya, napuno ng tawanan ng paligid. 1 taon nang lumipas at inalok na siya ng kasal ni Isagani. Sa araw ng kanilang kasal, nangako siya sa lalaki na mananatili siya sa tabi nito at hindi niya ito iiwan. Mamahalin at aalagaan niya ito katulad ng mga pinapakita nito sa kanya. Kitang-kita naman niya ang saya sa mga mata ni Isagani habang sinasabi nito ang vow nito sa kanya. Kung nakikita mo lang ang mga nakikita ko sa iyo, Aliyah, sigurado ako na mamahalin mo rin ang sarili mo. You gave me comfort when I was in my darkest moment. Natutuhan ko na sa dinami-rami ng mga mapandin lang at mapag-unwaring tao sa mundo, may isang katulad mo pala na tapat at totoo. Hindi ka sumuko sa akin. Hindi mo ako iniwan. At habang buhay kong ipagpapasalamat sa iyo yun. Mahal ko. Napangiti si Aliyah sa mga sinabi nito at napaluha. Masaya siya na nakapagbigay siya ng aral sa lalaking minamahal. Na minsan, kung sino pang hindi mo kadugo, ay siya rin ang magpapakita ng malasakit sa'yo. Nagkaroon sila ng 2 anak na parehong babae at pinalaki ang mga ito ng may tiwala at respeto sa isa't isa. Itinuro niya rin sa mga anak na hindi dapat isinasara ang ating mga puso sa mga taong nais na pumasok sa buhay natin dahil lamang sa takot na tayong magtiwalang muli. Dahil para kay Aliyah, walang tunay na ligaya kung walang tiwala sa isa't isa. You don't protect your heart by closing it. You protect it by choosing who's worth opening it for. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.